Hindi tanga ang binibini. Bata lang siya at kailangan ng gabay. Dahil ipinagtatanggol mo ng husto ang basurang ito, sige, edi ikaw na lang ang mamatay para sa kanya. Kuya! Kuya Bao, okay ka lang? Hindi inaasahan na may kasanayan ng Phoenix Society, pero okay lang. Sa ilang araw, pagpupulong ng 5 pamilya para muling hatiin ang kapangyarihan. Pagkatapos, ang Phoenix Society ay magiging walang pinuno at hindi magtatagal. Uwi na tayo ngayon. Miss, ayos ka lang? Natakot ako ng husto. Sinabi ko sa'yo, hindi safe dito. Gusto kong bumalik sa probinsya. Safe sa probinsya. Miss, huwag kang matakot. Ang lakas ni Kuya. Isang galaw lang pinalipad niya si Bao ng 800 metro. Pero, hindi ako yun. Hindi ikaw, kuya? Sino nga? Sa mundo ngayon, may taong kayang gumamit ng malakas na inner force para manipulahin ang hangin bilang atake. Isang tao lang ang naisip ko. Si Dragon Mother. Ano? Si Dragon Mother? Ang maalamat, mahirap mahuli at pinakamalakas na eksperto ngayon si Dragon Mother. Si Dragon Mother ay hindi lang malakas, kundi may pinakamataas na autoridad. Ang kanyang level 9 ultimate move sa Boundless Ocean, kayang tumagos sa 2 ng tao gamit ang isang patak ng tubig. Ito ang kanyang signature. Nandito siya. Matandang ginang. Lola, ako ang pinakamalaking fan ni Dragon Mother. Ayon sa balita, nagbabakasyon siya sa beach. Kanina, siguro masyadong magulo. May nagpadala kay Bao ng papalipad ng hindi sinasadya. Tama ka. Shion, pinapunta kita para mag-act bilang leader ng Phoenix Society para makilala at masanay sa mga executives muna. Anong ginawa mo? Wala masyado. Kumain lang ng birthday meal, kumain ng mabuti, uminom ng mabuti. Sa 3 araw ang Dragon Heads meeting kung saan hahatiin ng lahat ng leader ang kanilang mga teritoryo. Ang tamad mo at walang ambisyon at naglakas loob ka pang kumain, nanay, Huwag mong paluin si Yun. Bata pa siya at hindi pa naiintindihan. Hindi niya naiintindihan. Hindi ba ako pwedeng magturo sa kanya? Shun, ang useless mo. Nakalimutan mo na kung paano namatay ang mga magulang mo. Nakalimutan? Paano ko makakalimutan yun? Ay, gumising ka, tatay! Nanay! Inay! Mabuhay ng maayos. Inay, gumising ka! Inay! Pagkatapos noon, ipinadala ako para magsanay ng mag-isa pero wala na akong nakuha pang clue tungkol sa pagkamatay ng mga magulang ko. Parang naglaho na lang silang lahat na pumatay, takot na baka ako'y maghiganti. Naunawaan ko na ang tanging paraan para mawala ang pag-iingat nila at magpakita sila ay ang magpanggap na mahina at itago ang aking kakayahan. Kaya ako si Sion magmamasid at maghihintay. Mamumuhunan ako ng dugo para sa dugo. Bawat isa sa kanila ay maaaring ang pumatay kina inay at tatay. Lola, hindi ko nakalimutan. 20 taong gulang ka na, mahina sa pag-aaral, mahina sa lahat. Hindi mo kayang buhatin ang pangalan ng pamilyang si... Sige na nga. Dadalhin mo ang mga ari-arian ng pamilyang si bilang dote at kusang lalakip sa pamilyang Joe. Gamitin mo itong paraan para masiguro ang integridad ng pamilyang si... Lola, pakiusap pag-isipan mo muli. Shun ay tanga lang. Paano siya magiging karapat-dapat sa isang mahal na tao tulad ni Kuya Shujing? Desisyon na yan. Shun, tingnan mo ang sarili mo. Mukha ka bang may kinabukasan? Kung kailangan talaga akong magpakasal sa isang tao, sa tingin ko ay maganda naman ang 4 na magkakapatid.
Pwede ba akong pakasalan ang 4 na magkakapatid? Binibini. Ikaw, Hindi pwede. Yun, hayop ka, mga kapatid mo sila. Lola, kumalma po kayo. Huwag ninyong saktan ang binibini. Bakit hindi? Hindi naman tayo magkadugo. Payag ka o hindi, gusto mo ba akong patayin sa galit? Sige na, tinatanggap ko ang inyong pasya. Payag muna ako. Mamaya na lang ako mag-iisip ng paraan para maputol ang kasunduan. Ang batang si Shu Jing ay matalino at may ambisyon. Nang mapamahalaan niya ang Heavenly Dragon Hall, nagpatupad siya ng mga tuntuning matibay na parang bundok. Tinatawag siyang yaman ng lahat, walang hanggan ang kanyang kinabukasan. Sa kanyang disiplina, baka magbago si Shun. Sige, umalis na kayong lahat. Shiyun, akin si Kuya Shujing. Ang posisyon bilang pinuno ng Phoenix Society ay akin din. Kung matalino ka, umalis ka na ngayon, baka mabuhay ka pa. Gusto mo? Sige, bilhin mo ng pera. Magkano ang gusto mo? Sabihin mo ang presyo. Yumuko ka? Ano? Bakit ko kaya siya sinunod nang hindi ko namamalayan? Tapos na. Siyam na bilyon, 700 milyon, 79,000. Yun, nababaliw ka na ba? Walang pera? Walang pera? Eh bakit ka nagmamagaling? Naabala mo pa ang siesta ko. Shion, hindi ka lang basura, basurang nagkakalat ka pa. 3 sentimo. Sakto lang para pukulin ang basura. Ah, sige na nga. Hindi ko napapansinin ang mahina mong tulad mo. Mas mabuting puntahan ko na lang kung bagay sa akin ang napili ni Lola. Binibining si. Gusto ng matandang ginang na manatili kayo kasama ng aming binata. Ito ang ipinabigay niya sa inyo. Naisip niya ang lahat, no? Sino ka? Ako si Shun. Ikaw si Zhou Shujing. Nandito ka pala sa bahay. Siyempre, nandito ako sa bahay. Ngayon, isara mo ang pinto. Sige. Sinasarado ko na. Anong ginagawa mo? Ang ibig kong sabihin, lumabas ka at isara ang pinto. Ang pangarap ng 1 bilyong babae, ito lang. Pangit, pwede pa, pero tong ugali. Siyun. Bakit ka sumisigaw? Aalis na ako. Hindi, nandito si Zhou Shujing. Kailangan kong magkunwari. Tulong. Siyun, sinong nagsabi sa'yo na bumalik ka? May 3 mamamatay tao sa labas. Ganito kalaki ang mga kutsilyo nila. Halos mamatay ako sa takot. Lumabas ka, ngayon din. Sino tong lalaking to? Kilala mo? Hindi. Siguro to yung kinakasama ng binibini. Ay wow, kakagaling lang sa probinsya. Malakas na agad? Humanap ka ng pagtataguan. Sige, Zhou Shujing. Sige, bugbugin mo sila. Sige. Para to kay Shun. Para mapaglaruan siya. Pero ngayon, sa'yo na lang din gagamitin. Sa wakas, na isang pamilyar na pakiramdam. Gumamit ka ng lason. Ang yabang-yabang mo. Tingnan natin kung makapalpak ka pa ngayon.
Yun, hindi ka ba isang basura? Paano ka naging ganito kalakas? Basura, pinagsalita ba kita? Magsalita ka, saan mo nakuha ang lason? Ayaw magsalita? Ayaw mong magsalita nang tinatanong, tutulungan kitang mag-isip ng paraan para mamatay. Teka, magsasalita kami. Ang lason, ordinaryong lason lang yan, nabibili kahit saan sa palengke. Hindi ako masaya sa sagot na yan. Gusto niyong mabuhay, kung hindi, huwag kang magsalita. Gagalaw na lang ako. Ikaw, magsasalita ka ba o hindi? Talagang hindi ko alam. Si Second Miss ang nag-utos sa amin. Siya rin ang nagbigay ng gamot. Si Qingyao, posible kaya na ang pamilya ni Cho ang nasa likod ng pagkamatay ni nanay at tatay noon? Pwede na ba akong umalis? Umalis ka, hindi ka na magiging ganito kaswerte sa susunod. Hoy, nagkita na naman tayo. Ano ang gusto mo? Ano sa palagay mo? Ikaw si Shun, bakit ka nagpapanggap na basura? Kailan ako nagpanggap? Gumagana ba ang mga mata mo? Alam kong natatakot kang maging target. Kung papayag ka sa isang kondisyon, itatago ko ang sikreto mo. Sabihin mo, anong condition? Gusto kong i-cancel ang kasunduan natin. I-cancel? Ang totoo, ayaw ko sa arranged marriages. Ayaw ko sa'yo. Si Dragon Mother lang ang gusto ko. Siya lang ang pakakasalan ko. Gusto mo si Dragon Mother? Tama, kahit na hindi ka naman pangit, magaling sa martial arts at medyo nakakatuwa. Kumpara kay Dragon Mother, hindi ka man lang umabot. Iniligtas ko naman ang buhay mo kanina, kaya huwag kang magpakita ng kataksilan. Karapat dapat ako sa mas mabuti. Ito ang kasunduan sa kasal. Ikaw, Sige, gusto mong i-cancel, ayos lang sa akin, ituring mo na lang na natapos na. ako si Zhou Shujing. Ang lalaking pinag-aagawan ng maraming mayamang eres. Kahit ang pinsan mo, si Qingyao, ang top socialite ng bansa, ay lubos na devoted sa akin. At ikaw, basta-basta lang naghihiwalay? Ikumpara mo ako sa si Qingyao? Sa ganyang taste, ayoko sa'yo talaga. Ikaw, Miss. Miss, okay ba kayo? Kuya, natakot ako ngayon. Dumating ang 3 assassin. Ganito kalaki ang mga kutsilyo nila. Buti na lang nandito si Zhou Shujing, kung hindi namatay ako. Huwag kang matakot, nandito kami. Master Joe, marami ang nag-i-eye sa young lady covetously lately. Ipinaubaya namin siya sa'yo, pero hindi mo naman masigurado ang safety niya. Natakot siya ng ganito. Paano ka magiging good husband para sa kanya? Tama? Mga kuya ang pinakamagaling. Kuya, mahina ang mga binti ko. Hindi ako makalakad. Shun, ikaw. Miss, dalhin ko kayo sa ospital. Sige. ang babae ay fickle at pretentious. Paano siya karapat-dapat para sa akin? At gusto niyang hawakan ko siya? Buti na lang naghiwalay ako. Pagkatapos ng Dragon Heads meeting, pupunta ako sa Dragon Mother at mag-confess ng love ko sa kanya. Tapos na ang 10-year agreement. Ang Dragon Heads meeting ngayon base sa rules dapat magre-divide ng spheres of influence. Pero ang si family ay pinamumunuan ngayon ng isang little girl at useless pa. Sa tingin ko walang need na hintayin siya. Makes sense. Ang anak ng si family ay talagang incompetent. Hahaha. President Wolf, nung buhay pa ang leader namin, pwede niyang i-unify ang 5 societies ng Western District. Pero dahil sa Brotherhood, willingly siyang nag-step back at ibinahagi ang benefit sa lahat. Ngayon, wala ka na ng patience para hintayin ang si family sa meeting. Old fool. Ang mahina ay maiiwan. Ano ang problema sa pagtingin sa'yo?
Sa edad mo, dapat iniisip mo ang funeral arrangements mo. Huwag mo ako alalahanin, pero ang si family bloodline ay nandito pa. Gaano ka katapang wolf bastard para tapakan kami? Bloodline? Sino ang useless granddaughter mo? Shion, iluwa mo yung chewing gum. Anong kaya ng babaeng to? Tiyak na nila sundin ang 3 assassin kahapon. Palugi ng palugi ang Phoenix Society. Ni ang pinakapayak na industriya nila, hindi nila mapangalagaan. Sa tingin ko, ang West Long Street dock ng Phoenix Society ay dapat nang mapasakamay ko. Kung ganun ang sabi ni Presidente Wolf, sa tingin ko naman, ang lahat ng pwesto sa East Long Street ay dapat mapunta sa akin. Kayong lahat sa harap ng matandang ginang, napakawalang galang. Pagkatapos ng lahat, siya ang nakatatanda sa atin. Pero ang damdamin ay damdamin, ang negosyo ay negosyo. Kanya nakalala ang pagbagsak ng inyong pamilya. Panahon na para kaming mga pinuno ay magpalit ng baraha. Hahaha. Lampas na kayo sa hangganan. Matandang ginang, nagpunyagi kaming lahat sa gilid ng kutsilyo para sa aming lugar. Alam ng lahat, kapag mas mataba ang tupa, mas maraming tao ang gustong katayin ito. Binata, matindi ang kompetisyon. Bakit wala kang masabi? Maghintay ka muna ng konti. Shun, tingnan natin kung may tunay kang kakayahan. Ginaganito ninyo kami dahil lang sa akala ninyo ay nagkawatak-watak na ang aming pamilyang Si. Pero huwag ninyong kalimutan, nakakasal na si Sion sa pamilyang Joe. Siya rin ang magiging ina ng pamilyang Joe sa hinaharap. So, paano ninyo siya maliitin? Si Joe Shujing ang yaman na yon ay talagang naging napakapuwersa mula nang mapa sa kanya ang pamilyang Joe. Kung talagang may pamilyang Joe siyang sandalan, Maaari pang magkaroon ng pag-asa ang Phoenix Society. Shujing. Bagsak na ang pamilyang Si. Hindi mo naman talaga tatanggapin ang kasalang ito, di ba? Ito ay napagkasunduan ng mga nakatatanda ng dalawang pamilya. Pinahahalagahan ng pamilyang Joe ang pangako higit sa lahat. Paano niya ito itatakwil? Matandang ginang, pasensya na. Kami ni Shun ay naghiwalay na sa kasunduan. Natapos kailan? Hindi ko alam. Sion, totoo ba? Totoo. Natapos na ito noong isang gabi. Ikaw, sinusubukan mo bang galitin ako hanggang mamatay? Shujing, ang kasunduan ay itinakda ng mga matatanda ng magkabilang pamilya. Paano ka nagpadalos-dalos para tapos ito? Ang walang kwentang tao na ganyan, kapag napalayo mo siya, hindi mo dapat hayaan siyang kumapit sa iyo ulit. Elder Madam, talagang sorry ako. Alam mo mismo kung gaano kakilakilabot ang iyong apo. Ang pagpapakasal sa kanya sa isang probinsyano ay magiging pabigat, lalo na sa taong katulad ko na napakahusay. Ginagawa mo lang mahirap ang mga bagay para sa akin. Buti na lang nasira ang kontrata, natapos ang kasunduan. Wala na akong kinalaman sa misyon. Elder Madam, Yun. Tingnan mo ng mabuti. Ang ate mo ay magtuturo sa'yo kung paano haharapin ang mga sitwasyon na ganito. Magsimula tayo. Tingnan natin kung paano ka magturo. Shujing, gusto ko na ikaw mula nung bata ako. Ngayong natapos na ang kasunduan mo at Shun, handa ako na pakasal sa iyo. Hindi na kailangan, Chinyaw. Ang taong gusto kong pakasal ay hindi ikaw. Shujing, pakiisipan mo ulit. Kukunin ko ang pahintulot ng grandma. Dadaling ko lahat mula sa pamilya si bilang dowry ko. Nagdesisyon na ako sa isang tao sa buhay ko. Walang makakapagbago nito. Si Guangliang talaga ay nagpalaki ng isang tangang anak. Shun, anong karapatan mo para tumawa sa akin? Lahat ng mga angkal dito ay nakasaksi sa paglaki ko. Ang tatay ko ay pangalawang pinuno ng Phoenix Society. Kapag naging pinuno ako ng Phoenix Society, bibigay ko sa iyo yung 70% ng kita ng Phoenix Society. Ano isa tingin mo? Si Chingyao, baliw ka ba? Itinutulak mo ang pamilya si sa apo? Grandma? Tingnan mo ang Shun. Kapag makakaupo siya, hindi siya tatayo. Kapag makakahiga siya, hindi siya uupo. Kapag makakahinga siya, hindi siya gagamit ng utak niya.
Ang taong katulad niya na mamamahala sa Phoenix Society ay ang tunay na magtutulak ng pamilya C sa apoy. Ikaw, Mga angkol, ano sa tingin ninyo sa proposal ko? Si Qingyao, tumigil ka sa pagiging tanga. Ang layunin nila ngayon ay lunukin ang Phoenix Society. Mukhang hindi naman ganap na puno ng mga tanga ang Phoenix Society. Sige, tama na ang usapan. Ang Phoenix Society ay itinakdang mawala sa ilalim ng lipunan ngayong araw. mula nang itatag ito, ang Phoenix Society ay humarap sa hindi mabilang na mga pagsubok, malaki man o maliit, ngunit palaging nailalagay sa ligtas ang panganib. Mula nang mamatay ang aking anak, ang Phoenix Society ay nasa huling hininga na. Umaasa ako na ang pagbabalik ni Shun ay makapagpapabuti ng mga bagay. Ngunit hindi ko inasahan siya. Tapos na ang lahat. Lola, habang nandito ako, hindi babagsak ang Phoenix Society. Shun, kami ay lahat mga nakatatanda mo. Sa unang pagkikita natin, dapat bigyan ka namin ng malaking ampao. Pero wala ka lang talagang silbi. Ang posisyon ng pinuno ng Phoenix Society ay itinayo sa isang bunto ng mga buto. Ipagkakamit mo ito ng iyong buhay. Pirmahan mo na lang ang mga papeles at umalis ng tahimik. Hayaan mong ang iyong mga tiyo ang magsanggalang sa iyo mula rito. Nasa unang pagkikita, maaring hindi pa kayo masyadong nakakakilala sa akin, mga tiyo. Ako ay uring protektado sa aking mga pag-aari. Sino mang mga has humawak sa mga gamit ko, babaliin ko ang mga binti nila. Matandang ginang, kita mo sobra nyo siyang pinalaki. Anong klaseng pananalita yan? Totoo. Nang sabihin niya yon, sa paningin ko, patay na siya. Kung alam lang ng mga magulang niya na mamamatay ng maaga ang batang ito, dapat hindi na nila itinago. Dapat isinama na lang nila. Sa pagsasalita mo, may kinalaman ka ba sa pagkamatay ng mga magulang ko? May kinalaman? Higit pa doon, hindi mo ba napagtanto? Lihim na lihim ang kinaroroonan ng mga magulang mo. Paano nalaman ng mga mamamatay tao? Ipinagkanulo mo sila? Tama, ipinagkanulo ko sila. Noon may handang magbayad ng 5 milyon para sa impormasyon tungkol sa mga magulang mo. 5 milyon yun noon. Hayop kang sakim. Noon hinahabol ka ng mga kaaway. Si ama ni Shun ang nagligtas sa'yo. Tinawag kanyang kapatid, isinama ka sa pagpapayaman, binigyan ka ng negosyo. At ganito ang gagawin mo sa kanya. Huwag mo akong sisihin. Ang mga bagay tulad ng pera, babae, kapangyarihan, napakaakit-akit. Napakaakit-akit. Hindi ko lang napigilan at sasabihin ko sa iyo, para sa mga bagay na yon, nagpursigi silang patayin ng anak mo. Kaya matagal ka na palang taksil sa amin. Ang puso ng tao ay isang kawalan. Maaari itong magtago ng katapatan at maaari ring maglihim ng patalim. Ngayon, ipaghihiganti ko ang aking anak at manugang. Matigas ang ulong matanda, patayin mo siya. Sandali, Chujing, anong ginagawa mo? pwedeng wasakin ang pamilya C, ngunit iwanan ninyo ang buhay ng matandang ginang. Hindi ko kailangan ang pekeng kabaitan mo. Kung hindi ako iniligtas ng aking panganay na anak at ang kanyang asawa noon, matagal na sana akong namatay kasama ng aking asawa. Mapagmahal sa magulang ang anak ko. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon, palagi siyang nakikinig sa payo ko. Turing sa akin ng manugang ko na parang tunay niyang ina. Si Sion na lang ang naiwan nila, ang nag-iisang anak na ito. Kailangan kong protektahan siya. Lola, ikaw, Mabuting bata, akala ko kung may magagawa ka, ikaw ang mamumuno sa Phoenix Society. Kung hindi mo kaya, ang pag-aasawa sa pamilya Joe ang magtitiyak sa iyong kaligtasan habang buhay. Gusto mong tamarin, ang pag-aasawa sa pamilya Joe ay makakapagbigay din sa iyo ng hangaring iyon. Pero pinutol mo ang kasunduan. Anak, hindi ka na pwedeng maging pasaway. Lola, ang pagputol sa kasunduan ay hindi pagiging pasaway. Iyon ay kalinawan. Kapag umasa ka sa bundok, mabubuwal ito. Kapag umasa ka sa tao, mabibigo siya. Ang pag-asa sa sarili ang pinakamabuti. Ulol na bata, hindi ba alam ng lola mo kung gaano ka kakayahan? Simula ngayon, walang pamilyang si nasa suporta sa'yo, hindi ka na dapat maging masyadong matigas ang ulo. Tumakbo, dumaan sa likod ng bahay, lola ang haharang sa kanila para sa'yo. Harangan ang likod ng bahay. Kahit isa lang ang makatakas, pagpuputol-putol ko kayong lahat. Ipagtatanggol namin ang binibini hanggang sa kamatayan. Wala akong kaugnayan sa dugo sa inyo, walang naunang kabutihan. Bakit mo ako pinoprotektahan ng ganito? Ang pinuno at ang asawa niya ay kinuha ako mula sa tambakan ng basura. Ang pinuno at ang asawa niya ay nagligtas sa akin mula sa katayan.
Noon ang pinuno at ang asawa niya ay kinuha ako mula sa tabi ng patay na katawan ng aking ina. Noon ang pinuno at ang asawa niya ay dinala ako palabas ng apoy. Maaring mamatay tayong lahat ngayon, pero Shun ba, dapat mabuhay. Mamamatay kayong lahat ngayon. Ang Phoenix Society ay mawasak. Gusto mong wasakin ang Phoenix Society ko? Hiniling mo ba ang opinion ko? Ikaw isang taong walang silbi? Kailangan ko ang opinion mo? Sion, ano ang ginagawa mo? Nagpapakatapang sa ganitong pagkakataon. Sumunod sa lola mo at tumakbo. Ako ang pinakamalakas dito. Paano ako nagpapakatapang? Sa pagkakatayo ko dito, ang pamilyang C ay hindi babagsak. Sinabi ko ito. Batang babae, matagumpay mong naakit ang interes ko. Tingnan natin kung anong uri ng mga alon ang maaari mong gawin. Gusto mong makita? Nanay! Mabuhay ng maayos. Kaya hayaan mo akong ipakita sa iyo ng maayos. Sige. Oras ng pangangaso. Opisyal na magsisimula. Oras na ng pangangaso, maliit na babae, tapos ka na. Kasinungalingan. Narito. Binugbog ng Phoenix Society si Bao at ngayon ay nakaratay sa kama. Inuutusan kita na lipulin ang Phoenix Society at ipaghiganti si Bao. Opo, Master Wolf. Sa loob ng 3 segundo gagawin kong salaan ang babaeng ito. Si Eli ang matalinong baril na si Eli. Nako, Binibini, umatras ka. Siya ang pinakamabilis na baril sa Western District. Atras. Sa tingin mo saan ka makakapunta? Ang huling taong nagpakitang gilas sa harap ko ay nakahandusay na. Paano ito nangyari? President Wolf, nakita mo ba ng malinaw? Kaninong baril ang mas mabilis, sa kanya o sa akin? Paano ka naging ganito kalakas? Oh, nung araw na bumalik si Bao, sabi niya, hindi niya nakita kung sino ang nagpabalibag sa kanya. Ikaw kaya iyon? Hindi mo nakita ng malinaw? Gagawin ko ulit para sa iyo. Tingnan mong mabuti. Una, pag-isipin ang enerhiya para maging bola. Pagkatapos, pindutin ulit, hubugin ang enerhiya para maging bala. Pagkatapos, ayusin ang iyong mga daliri para sa isang pitik. At pagkatapos, bumaril. Ikaw. Paano? Mga tito, mga tita, mga kuya, nakita ba ng lahat ng malinaw? Ganito ko pinalipad si Bao noong araw. Tanggap ba ito? Ikaw. Talaga, eksaktong katulad nung nakaraan. Kaya pala ang Binibini ang pumalipad kay Bao noon. Hindi pala walang kwenta ang Binibini. Ang galing! Itinatago pala ng Binibini ang tunay niyang lakas. Itinatago ng Binibini ang tunay niyang lakas. Nagtatago ng kakayahan. Sige, sige. Ginoo! Itong si Sion, 2 araw pa lang mula nang maputol ang kasunduan ninyo, yakap-yakap na at kalandian ang napakaraming lalaki. Anong klaseng ugali iyan? Buti na lang naputol. Tumahimik ka. Gaano ba talaga siya kalakas? Bakit ba ako nabibigla sa tuwing nagkikita kami? Ang ating Binibini ay tunay ngang nagwagi mula sa kanyang pagsasanay. Hindi lang magaling, kaya pa niyang itago at gamitin ang kanyang utak. Talagang kahanga-hanga. Mula ngayon, lalo pang lalakas ang ating Phoenix Society. Hindi na kami kailangang magpakumbaba sa inyo. Alam ko na, matagal na nag-aral sa bundok si Shun. Paano siya magiging walang kwenta? Lola, mapapikit na ako ng matahimik. Makapangyarihan ang Binibini. Shun, mabuting bata. Mula ngayon sa iyo na ang Phoenix Society. Lola, 3 bagay lang ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Anong 3 bagay? Una, lipulin ang mga taksil, linisin ang pamilya. Pangalawa, ako ang magiging leader ng Dragon Heads meeting na ito. Papaintindihin ko sa inyong lahat kung sino ang tunay na hari para hindi ninyo makalimutang tawagin ng maayos ang inyong amo. Pangatlo, alamin ang katotohanan sa pagpatay sa aking mga magulang. Kilalanin ang tunay na pumatay, dugo sa dugo. Tumahimik ka, Shun. Sino ang niloloko mo? Isang tauhan lang ang natumba mo. At maglilista ka pa ng 3 bagay dito? Gusto mong maging leader ng Dragon Heads meeting?
Wala kang respeto sa ibang mga leader. Sa panahon ngayon, akala mo ba sapat na ang pagiging baril lang? Sasabihin ko sa'yo, ang mundo ng illegal ay tungkol sa kapangyarihan. Kung luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad, baka may tsansa ka pang mabuhay. Tsansa. Ako palagi ang nagbibigay ng tsansa sa iba. Naiintindihan mo? Xion, pwede mo akong pahirapan at ipitin hanggang gusto mo. Pero ang walang respeto sa mga nakatatanda, wala ka talagang alam sa taas ng langit. Akala ko dati walang kwenta ang babaeng ito. Hindi ko siya seryosohin pero mukhang may kakayahan nga siya. Sayang naman kung mamamatay lang siya ng ganon. Paano kung bigyan kita ng pera at umalis ka na lang? Hindi magandang deal yan. Nasaktan niya ako at si Bao. Walang respeto rin siya kay President Wolf. Gusto ko siyang mamatay. Gusto ninyo akong patayin? Ayokong maging bastos, pero sino sa inyong narito ang may kakayahang gawin yon? Ikaw? Yung natalo sa baril ko? Hindi ako. Pero si President Wolf at lahat ng iba pang leader dito, kung magtutulungan sila, siguradong papatayin ka nila. Kasinungalingan. Ipaghihiganti kita. Bumaba ka na ngayon. Oh. Wolf. Presidenteng Wolf. Ang isang walang kwentang aso ay hindi karapat-dapat kumain ng aking pagkain. Mabuting pamangkin, isa na namang tauhan ng tiyuhin mo ang namatay. Ikaw ang may kasalanan nito. Ayos lang, Tito Wolf. Ipapadala kita sa kanya sa lalong madaling panahon. Mabuting pamangkin, pinahahalagahan ka ng tiyuhin mo. May lakas ka ng loob. Pero hindi ka karapat-dapat maging pinuno ng pulong ng mga Dragon Head. Pinapayuhan ka ng tiyuhin mo na umalis ka na bago ka pa namin pilitin. Hindi kita sinisisi kung hindi mo naiintindihan ang aking lakas. Mainitin ang ulo ko at ayaw kong pumatay, ngunit napakagaling ko naman sa paggawa nito. Kaya ito na ang huling tanong ko. Paano mo ito aayusin ngayon at magbibigay ng paliwanag sa aking pamilyang si? Nauubusan na ako ng pasensya. Gusto mo, kaming mga pinuno ay magbigay sa'yo, isang tao lang ng paliwanag? Bulag ka ba o tanga lang? Nakikita mo ba ang sitwasyon? President Wolf, wag nang mag-aksaya ng oras sa kanya. Patayin mo na lang siya. Ako ang magiging tagapagmana. Ako ang makikipagnegosasyon sa inyo. Nagsasalita ka pa ng kalokohan? Ang tanging dahilan kung bakit nakatayo ka rito ngayon ay dahil si ang apelido mo. Kung hindi, sa tingin mo hahayaan kitang mabuhay. Ikaw, Shun, hinampas mo ako? Ano naman kung hinampas kita, nagpakatapang ka sa harap ko tapos bigo ng todo, hindi ka ba karapat-dapat hampasin? Shun, nakikita ng tiyuhin mo na may kakayahan ka. Nais kong bigyan ka ng pagkakataong sumama sa akin. Iyon lang ang dahilan kung bakit pinahaba ko pa ang buhay mo ng ilang minuto. Kung hindi, bangkay ka na sana ngayon. Wow, isang suntok lang at iyon lang ang lakas nito. Hindi ko inakalang ganoon kalakas ang isang nakaabot sa pagiging presidente. Lalo na hindi inaasahan, 1, 2, 3, may 3 pang walang kwentang tulad mo. Si Yun, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sabi ko, may 3 walang kwentang tulad nito. Anong problema? Galit, edi lumaban. Mga presidente, huwag kayong magpakagalang sa kanya. Patayin nyo na. Talagang di ka natututo, no? Hahampasin mo na naman ako? Sige, ni-record ko ito sa phone ko ngayon. Tingnan natin kung paano ka mamatay. Ipa-play ko yan ng paulit-ulit sa libing mo. Siguro dapat iligtas ko pa rin tong babae. Kung hindi, siguradong mamamatay siya dito. Munting babae, ngayon ko na kayo ipadadala sa inyong mga magulang. Sandali. Zhujing, ano, ipaglalaban mo ba siya? Si Yun, dati nakipaglaban ng mag-isa si President Tiger sa 100 mandirigma at nakapatay ng 100 tao. Dati nakipaglaban ng mag-isa si President Wolf sa 3 buwaya at nakalabas ng walang gasgas. Hindi pa nakikipaglaban ng hayagan si President Lion. Pero lahat ng nagtangkang pumatay sa kanya, kinabukasan ay nakabitin na sa pader ng lungsod. Ang pinagsamang lakas nila ay nakapangingilabot, higit pa sa inyong may isip. Kung makikipaglaban ka sa kanila, siguradong mamamatay ka. Umurong ka na lang ng kaunti, ako na ang mamagitan para sa iyo. Zhou Shujing, laging may langit na nasa ibabaw ng langit at tao sa ibabaw ng tao. Hindi mo ba narinig yan? Mukha ba akong taong umaurong? Bukod pa riyan, pinatay nila ang mga magulang ko, papagbayarin ko sila ng dugo. Shun, huwag kang magmatigas ngayon. Tama si Zhou Shujing. Talagang nakakatakot ang 3 yon. Ang isang mabuting tao ay naghihiganti kahit 10 taon ay hindi huli. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Huwag kang mag-alala, Lola. Alam ko ang ginagawa ko.
Naniniwala kami sa binibini. Shun, kung magpapatuloy ka nito, hindi na rin kita maliligtas. Joe Shujing, hindi mo alam kung gaano ako kalakas. Hindi kita sinisisi, pero pwede bang tumahimik ka? Ikaw, Kuya Shujing, dahil hindi siya nagpapasalamat sa kabutihan mo, huwag mo na siyang pakialaman. Tama, Shujing. Hiwalay na kayo ni Shun. Bakit mo pa siya pinoproblema? Pero itong si Qingyao, may sentido common, nakakaintindi at tapat na tapat sa'yo. Bakit hindi mo siya kunin? mayroon na akong mahal sa puso. Si Dragon Mother iyon. Para siyang maliwanag na buwan sa langit. Siya ang hinahanap ko sa buong buhay ko. Tumigil ka dyan, hindi ka gusto ni Dragon Mother. Kung gusto ako ni Dragon Mother o hindi, wala kang pakialam. Shun, matigas ang ulo mo at naghahanap ng kamatayan. Hindi na kita pipigilan. Mahal na pamangkin, ikaw ang pumili ng daan patungo sa kamatayan. Kapag nakita mo ang mga magulang mo sa impyerno, ipagbigay alam mo kay Uncle Wolf ang bati ko. Kayong lahat pumatay sa mga magulang ko, nagnakaw sa aking pamilyang si lumang utang, bagong utang, dugo sa dugo. Tara, tapusin na natin ito. Ngayon, ipapadala ko kayong lahat sa inyong daan. Dahil gusto mong mamatay, huwag kang magalit kung kami ay magpakita ng kawalang galang. Mga kapatid, gawin na natin. Patayin siya. Patayin. Nakipaglaban sa tatlong malalaking buwaya ng mag-isa, kumuha ng 100 ulo, mahilig pumatay sa pamamagitan ng pagbitay. Mat, ito na lang. Sino ka? Paano ka naging ganito kalakas? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, binalaan kita na huwag kang makialam sa akin. Hindi ka nakinig. Ang galing! Miss, ang galing mo! Aking mabuting apong babae, nagawa mo rin sa wakas. Makakaharap ko na rin ang mga ninuno ng pamilya si. Imposible. Hindi ba kayang talunin siya kahit magsama-sama ang tatlong pinuno? Sa mundong ito, ang tanging ganoon kalakas ay dapat si Inang Dragon. Paano naging si Sion? Baka siya ang Inang Dragon? Sinasabi ko sa inyo ngayon, anuman ang mangyari, panahon na para pagbayaran ninyo ang lahat. Panganay na anak. Panganay na manugang. Mga basura kayo. Noon, ipinagkanulo ninyo ang aking mga magulang at naging sanhi ng kanilang kahabag-habag na pagkamatay. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino ang mastermind sa likod ng lahat at pabibilisin ko ang iyong pagkamatay. Shun, gusto mo pang hanapin ang mastermind? Sasabihin ko sa'yo, matatakot ka ng husto. Siya ang iyong pinakamasamang bangungot. Ang kapangyarihan niya, wala kang ideya kung gaano siya katakot. Gaano katakot? Sabihin mo, pakikinggan natin. Hindi ko masasabi ang kanyang pangalan, ngunit ako ay palaging magiging kanyang pinakatapat na alipin. Kung maglakas loob kang patayin ako, tiyak na ipaghihiganti niya ako at gagawing impyerno ang iyong buhay. Talaga? Siyempre, totoo yan. Takot. Kung takot ka, hayaan mo kaming... Higit sa lahat, ayaw kong pinagbantaan. Ang mastermind na binabanggit mo, kung maglakas loob siyang dumating, mayroon akong 10,000 paraan para pabilisin ang kanyang pagkamatay. Shun, ipatawad mo kami. Hindi talaga namin pinatay ang iyong ama. Hindi talaga kami. Ano naman? Namatay siya dahil ipinagkanulo ninyo siya. Kung pipiliin mong hindi magsalita, ang iyong kapalaran ay magiging katulad ni President Wolf, isang kahabag-habag na pagkamatay. Magsalita, sino ang pumatay sa aking mga magulang? Ako, hindi ko masabi. Demonyo siya. Natatakot ka sa mga demonyo? Kung gayon, ipakita ko sa iyo ang isang mas nakakatakot pa sa isang demonyo. Ngayon, sabihin mo ang utak o ang dugo mo ang magpinta sa altar na ito. Bibigyan kita ng 3 segundo. 3. Huwag, ako, hindi ko masabi. Hindi mo masabi? Dalawa, 1. Sasabihin ko na, sa totoo lang, hindi pa namin nakikita ang taong ito.
Kailangan lang naming ilipat ang 90% ng aming kita sa isang account bawat buwan. Nasa aking safe ang impormasyon ng account. Ang password ay 6 na 0. Pwede mong sundan ang impormasyong ito para mahanap siya. Ipagpaumanhin mo ako. Ipagpaumanhin mo na ako, pakiusap. Ipagpapaumanhin ka? Noong ipinagkanulo mo ang aking mga magulang, naisip mo bang kahabagan sila? Mamatay ka. Kuya, tingnan mo ang account na iyon. Sundan ang bakas. Talagang mahahanap natin ang utak. Sige, Siya ba talaga ang aking apo? Ang apo ko napakagaling. Ganito kalakas si Sion. Siya kaya talaga ang Dragon Mother. Nakuha ko na. May dragon tattoo sa likod ang Dragon Mother. Kung makikita ko ng palihim ang kanyang likod, malalaman ko na ang sagot. Lumuhod. Tatay, sinuntok mo ako? Walang kwenta ka, mabuti nga sa'yo ang hampas. Inay, ako ang nanganak sa walang utang na loob na anak na ito. Gawin mo sa kanya ang nararapat. Huwag mo akong kahabagan. Mula ngayon, si Qingyao ay tinanggal na sa lahat ng kanyang tungkulin sa pamilya Si. Dalhin siya sa Ancestral Hall para magmuni-muni. Walang dapat magpalaya sa kanya ng walang utos ko. Hindi, ayaw kong pumunta sa Ancestral Hall. Lola, alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tay, iligtas mo ako. Iligtas mo ako, Tay. Tay, iligtas mo ako, Tay. Tulungan mo ako, Tay. Sa ngayon, malinaw na sina Lola at ang 4 na kapatid ay hindi masamang tao. Si Qingyao ay parehong masama at tanga. Ang pangalawang tiyuhin na ito ang naging pangunahing sospek. Malamang nag-aarte lang siya. Yun, ganun ba talaga kalakas ang kapangyarihan mo? Pinapaluhod mo ang 3 presidente. Bakit ka ganun ka walang kwenta nang umuwi ka? Gusto kong malaman kung sino sa paligid ko ang tao at kung sino ang multo. Pagkatapos ng lahat, hindi pa rin nahahanap ang kamay na pumatay sa aking mga magulang. Kailangan kong hanapin sila at maghiganti. Ang tingin sa mga mata ni Sion, para bang may daan-daang buhay sa kanyang mga kamay. Ilang taon lang siyang nagtraining sa bundok. Paano siya naging napakalakas? Ginang matanda, binibini, nandito po sa gate sina Pangulong Joe at binibining Joe Shujing at humihiling ng audience. Papasukin mo sila. Ginang matanda, ginang matanda. Ginang matanda, narito ako para humingi ng tawad. Pangulong Joe, ano ang ibig mong sabihin? Ngayon ko lang nalaman. Ang walang utang na loob kong anak na si Shujing ay pribadong pinutol ang kasunduan kay Sion. Nakakagalit talaga, kaya agad ko siyang dinala rito. Walang utang na loob na anak, humingi ka agad ng tawad kay Yun. Binibining si pagputol sa kasunduan ay padalos-dalos ko. Patawarin mo ako. Padalos-dalos, ikaw ay mayabang, mapagmataas at mapagmalaki. Sion, huwag kang magpakalayo. Kalayuan? Joe Shujing, ang kasunduan natin ay itinakda ng mga nakatatanda nating ilang taon na ang nakalilipas. Kahit hindi ako interesado sa'yo, alam kong maging magalang. Anyayahan ang mga nakatatanda, pag-usapan ng maayos ng 2 pamilya ang pagpapawalang bisa. Pero ikaw, kahit paunawa man lang wala, diretso mo akong binigyan ng mga papeles para sa pagpapawalang bisa. Ipinapakita nito na minamaliit mo ang pamilyang Si, minamaliit mo ako, si Siyun. At ngayon magsasabi ka lang ng kung ano-anong dahilan tungkol sa pagiging padalos-dalos at aasahang patatawarin kita, ang kapal ng mukha mo. Kapag sinasabi niya ang mga bagay na ito, alam kong dapat akong magalit. Pero hindi ko namamalayang napipigilan ako ng kanyang aura, ng mahinahon niyang autoridad. Siya kaya talaga ang idolo ko, si Dragon Mother? Ito si Yun. Kamukha mo talaga ang nanay mo. Kahit ang paraan mo ng paggalitan ng tao, parehong-pareho. Talaga? Tito Joe, malapit ba kayo ng nanay ko? Tama, isa ring suspek ang matandang ito. Oo naman, malapit kami. Nung araw ako ang number 1 na manliligaw ng nanay mo.
Ay sayang, ayaw akong pakasalan ng nanay mo. Kaya naman, nang walang hiya, inayos ko ang kasunduan ninyong dalawa noong bata pa kayo. Kaya ang kasal na ito ay pinaghirapan kong makuha. Hindi ito maaring pawalang bisa. Ginang Joe, ano ba ang tingin ninyo sa aming union? Kayo ba ang magdedesisyon kung itutuloy o ikakansela ang kasal? Ginang, masyado naman pong mabigat ang salita ninyo. Nagkamali si Shujing nang iputol niya ito. Union, tingnan mo ang hairpin na ito. Sa ina mo ito dati. Malaking halaga ang ginastos ko para mabawi ito. Ituring ninyo ito bilang paghingi ko ng paumanhin para kay Shujing. Ngayon, narinig ko ang nangyari sa Dragon Heads meeting. Napakagaling ng ginawa mo. Hindi mo ikinahiya ang iyong mga magulang. Ngunit dahil nga dito, kailangan mo ng malakas na sandigan para protektahan ka. Ang pamilya Joe ay handang maging magkamag-anak ng pamilya C. Magtutulungan sa hirap at ginhawa, sa karangalan at kahihiyan. Sana ay bigyan ninyo Ginang at ni Yunyun ng isa pang pagkakataon si Shujing. Imposible. Hindi kita gusto. Siyon talaga namang... Tumahimik ka. Siyon, ngayon kung tatango ka at papayag sa kasal na ito, 30% ng lahat ng ari-arian ng pamilya Joe ay mapupunta sa iyo. Ang mga manugang na babae ng pamilya Joe ay nagiging biyuda lang, walang diborsyo. Ano sa tingin mo? 30% ng mga industriya ng pamilya Zhou. Yun ay 10-10 bilyon sa ari-arian. Batang to, anong ginagawa mong nakatayo dyan? Magsalita ka! Kung hindi papayag si Yunyun ngayon, kahit kailangan mong umiyak o lumuhod, ikaw ang magmakaawa sa kanya para magbago ang isip niya. Naiintindihan mo? Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito para manatiling kasama si Siyon at tingnan kung may dragon tattoo siya sa likod. Siyon! Alam kong nagkamali ako. Mapapatawad mo ba ako? Yunyun, huwag kang magalit, huwag kang magalit. Pangako ko sa iyo, kung muli siyang mang-api sa iyo, ako ang unang haharap sa kanya. Yunyun, bakit hindi mo bigyan ng isa pang pagkakataon si Shujing? Ang kasal na ito ay talagang isang bihirang at mabuting pagkakataon. Ayon sa sinabi ni President Wolf, ang mastermind sa likod ng pagkamatay ni Mama at Papa ay talagang napakalakas. Bakit nabili ang tatlong presidente, ngunit ang panig ni Joe Shujing ay ganap na hindi naapektuhan? Ang pamilya Joe ay tiyak na hindi kasing neutral ng ipinapakita nila sa ibabaw. Hindi ko sila kayang tuluyang iwanan. Sige, pag-iisipan ko. Mabuti, pag-isipan mong mabuti. Hihintayin ko ang sagot mo. Yunyun, tingnan mo. Napakaganda ng pangangalaga mo sa sarili mo. Masaya na sana ang mga magulang mo. Tama, basta't ako'y mabubuhay ng maayos, ibig sabihin ay may mga taong hindi magiging masaya. Tama ba? Achi, Inang Dragon, nandito ako. kumusta na ang investigasyon sa mastermind, yung account na pinatrace ko sa'yo? Inang Dragon, nalaman ko hindi lang yung tatlong presidente ang naglilipat ng pera sa account na yon kada buwan. Marami ring hallmaster ng Phoenix Society ang nagpapadala ng malalaking halaga, umaabot sa daan-daang milyon ang natatanggap kada buwan. Pero hindi pa natutunton ang daloy ng pondo, sobrang maingat ang taong yon. Ganun ba? Daan-daang milyon kada buwan? Kung puputulin ko ang supply chains ni na President Wolf, President Lion, at President Tiger, siguradong magagalit ang demonyong nasa likod ng lahat. Kung puputulin ko rin ang pinagkukunan niya ng pampondo, ano sa palagay mo ang mangyayari? Natural hindi na siya makapagpipigil at lalabas. Bantayan mo sina si Guangliang at Old President Joe. I-report mo agad sa akin kung may anumang kakaiba. Opo. Pasok. Miss, sabi ng Elder Madam, halos hindi ka kumain ng hapunan. Nagluto kami ng masarap para sa'yo. Ayos, gutom na ako. Miss, narinig namin, baka pakasal ka pa rin kay Joe Shujing. Sa tingin mo ba papayag ako? Sa tingin ko, hindi karapat-dapat sa'yo si Joe Shujing. Ganon din ang tingin ko. Sa tingin ko, ang apat na magkapatid ang sakto. Magmamahjong, magkukwentuhan, ang sarap siguro. Miss, kung gusto mo, palagi kaming nasa tabi mo.
Yun ay... Ang ganda naman nun. Ang gagwapo ng 4 na magkapatid at may abs pa. Talagang hindi ko alam kung bakit sina mama at papa nung inayos yung childhood engagement hindi kayo ang pinili. Miss, nagloloko ka na naman sa amin. Miss, siguro pagod ka ngayon. Masahin ko ang balikat mo. Miss, gusto mo ba sayawan ka namin? Yun. Alam mo ba ang ginagawa mo? Bakit mo ako sinundan ulit? Nobyo mo ako, hindi ba ako pwede pumunta? Sinabi kong iniisip ko pa, iniisip pa gets, wala tayo sa isa't isa ngayon. Dahil sinabi mong iniisip mo pa, may chance pa para sa atin. Hanggang hindi pa tuluyang kinansela ang engagement, ituturing ko kang nobya ko. Bakit nagbago ang ugali niya ng biglaan? Parang hindi siya yung tipo na sumusunod lang sa tatay niya. Anong tingin ninyo sa akin? Sabi ng lola, dito ako matutulog ngayong gabi. Late na, umalis na kayong lahat. Sige. Sige. Miss, maghihintay kami sa labas. Tawagan mo kami kung may kailangan ka. Hindi na, matulog na kayo, hindi niya ako mapipinsala. Yun, hindi mo kailangan gamitin sila para magselos ako. Alam kong may feelings ka para sa akin. Ha? Paano mo alam ang iniisip ko? Noong unang araw na nakita tayo, hindi ba dala mo ang kondom sa room ko? Anong pinagtatawanan mo? At ikaw? Ano ang iniisip mo sa akin? Anong nangyayari? Blanko na ang utak ko. Kinakabahan ka. Mabilis ang tibok ng puso mo. Naririnig ko sa damit mo. Huwag mong sabihin na nahulog ka sa akin sa unang tingin. Paano naman? May gusto ako sa isang tao, si Dragon Mother. Ano yun kanina? Bakit nung tiningnan ko ang mata niya, parang familiar siya? Parang siya yung Dragon Mother. Nasayang ang chance na makita ang likod niya. Joe Shujing, kung may gusto ka sa isang tao, dapat faithful ka. Yung mga kondom noon, binili ng lola. Hindi ko planong pakasalan ka. Hindi ko ba talaga pinaplano? Ano, nalulungkot ka dahil wala akong pakialam sa'yo? Hindi naman. Ang puso ko ay para na kay Inang Dragon. Napakatalino niya. Nagpupursige ako para lumakas, para lang maging karapat dapat sa kanya. Para sa kanya, kaya kong ibigay ang lahat. Ganito kalaki ang pagtingin mo kay Inang Dragon. Nakita mo na ba siya? Siyempre. Noon, nakatayo siya sa liwanag ng araw, kumikislap ang mga hibla ng kanyang buhok. Para siyang ginto, para siyang Diyosang lumabas sa larawan. Kahit may takip siya sa muka, nang iabot niya ang kamay at binendahan ang sugat ko. Alam kong sa buhay na ito, hindi na ako magkakagusto sa iba, kundi sa kanya. Noong palihim akong bumababa ng bundok, tumutulong ako minsan sa mga tao. Hindi ko inakalang isa siya sa kanila. Ay anong karma, anong karma. Shun, napakalakas mo, hinahangaan kita, pero magiging magkaibigan lang tayo, hindi pwede maging magkasintahan. Huli na, mamayang gabi, ako'y matutulog sa sopa. Ikaw ang gumamit ng kama. Huwag kang mag-alala, hindi ako mga abuso. Medyo interesante ka. Boss, nalaman ni Shun ang account na ginamit para bayaran tayo. Sinundan niya ang bakas at nalaman ng maraming bagay. Napakagaling niya sa martial arts. Magiging malaking problema siya para sa atin. Ako ay naging pabaya noon. Akala ko kayang-kaya siya ng ilang walang kwentang tao. Ipaghandaan ng mga dating Hall Master. Naniniwala ako na makikilala nila si Shun sa lalong madaling panahon. Sino man ang makapagpawala, kay Shun nang tuluyan ang siyang susunod na leader ng Phoenix Society. Hindi ako naniniwala na ang batang itong walang pera at kapangyarihan ay makakapagpagulo sa mundo. Opo. Siya man si Inang Dragon o hindi, titingnan lang ang kanyang likuran ay malalaman na. Joe Sujing, huwag kang maglakas loob na humipo habang ako'y natutulog. Hindi, ako lang. Hindi ba? Kahapon sinabi mo kami ay magkaibigan lang. Ngayon naghahawak ka? Hindi ako, huwag kang sumigaw. Huwag mong sabihin iyan, huwag kang sumigaw. Hayaan mo akong magpaliwanag. Nice ko lang. Bini-bini, ano ang problema? Ayos ka ba? Joe Shujing, inapi mo ang bini-bini? Paano ko siya aapi? Ako lang... Shun, sinadya mo iyan.
Joe Shujing, hindi pa natatapos ang kasunduan. Huwag kang maglakas loob na hamak ang binibini. Umalis ka. Ang pamilya C ay hindi ka tinatanggap. Lumayas. Shun, masamang babae ka. Joe Shujing, sinusubukan ang pagkatao ko. Masyado kang bata. Binibini, kapag gising ka, magbihis ka agad. Makikipagkita tayo sa mga master ng hall ngayon. Nakilala ko na ang mga presidente, ilang master ng hall, bakit ka nag-aalala? Iba ito. Ang mga master ng hall ay mga pangunahing tao sa kanilang mga hall. May malaking impluensya sila. Kung wala ang kanilang pagkilala, ang posisyon mo bilang leader ay hindi magiging matatag. Huwag kang mag-alala. Mga munting master ng hall, hawak, kapatid, kung alam mo na ang mga tao ay nagtaksil sa Phoenix Society, ikaw ay magsisisi na hindi mo sila pinatay agad. Binibini, hindi mo ito dapat baliwala. Ganito kaya, mamaya, kapag may hindi mo mahawakan, magpanggap kang mahilo. Dadalhin ko agad sa ospital. Binayaran ko na ang doktor. Sasabihin natin na may malubhang sakit ka at hindi makikita ngayon. Ang hall na pupuntahan natin ngayon ay ang West City Hall. Ang master ng hall ay Kui Dashan, kilala sa malakas na lakas. Hinati niya ang bato gamit ang kamay. May 300 disipulo at pinahahalagahan ang mga tuntunin. Inaapi niya ang mga kabataan, lalo na ang mga babae. Binibini, dapat kang maging maingat. Lalaki. Bato, iniisip ko kung alin ang mas matigas, ang kanyang kamay o ang aking paa. Kui Dashan, narito na ang binibini. Bakit hindi ka sumalubong? Binibini mo yan, hindi akin. Hindi susunod si Kui Dashan sa isang batang musmos na wala pang alam. Ang kapal mo, wala ka bang pakialam sa mga patakaran ng samahan? Mga patakaran ng samahan? Sinasabi ng mga patakaran ng samahan na kailangan ng pag-aproba ng 3 bulwagan at rekomendasyon ng 7 ang leader. Akala ba ng payatot na batang babae na ito na mapapasunod niya ako dahil nakipag-away lang siya sa ilang presidente? Panaginip mo yan! Kui Dashan, ano sa palagay mo ang kailangan kong gawin para tanggapin mo ako ng buong puso? Simple lang, nakikita mo ba ang malaking batong ito? Kung mababasag mo ito sa isang palad, tatanggapin kita. Yun lang? Yun lang? Talagang nasabi mo yan? Batong buhay ito. Kahit ang pinakamalakas kong estudyante na may palakol, mababaw na marka lang ang maiiwan. Kung mababasag mo ito sa isang palad, ako, si Kui Dashan, ay luluhod at magmamano dito mismo at susunod sa iyo mula ngayon. Sige. Binibini, batong buhay ito, sobrang tigas. Malinaw na ginagago ka lang ni Kui Dashan. Ikaw, bato ang ginagamit mong pagsubok sa tao. Ako, binasag ang bato gamit ang mga chopstick. Sino ang mas kahanga-hanga? Mula ngayon, susunod na ako sa utos ng Binibini. Mula ngayon, susunod na kami sa utos ng Binibini. Mula ngayon, ang mga patakaran ng bulwagan ng kanlurang lungsod ay ako ang magtatakda. Ang lahat ng transaksyong pinansyal ay dapat dumaan din sa akin. Kung may gustong maglipat ng pera, kailangan ng pirma ko. Naiintindihan? Opo. Kuya, narito, sunod. Ang mga galaw niya, parang pamilyar. Sobrang pamilyar. Ang himpilan na pupuntahan natin ngayon ay ang South City Hall. Ang puno ng himpilan ay si Qingya, may palayaw na iron-faced judge. Mahusay siya sa paggamit ng 2 patalim at wala pang nakakatalo sa kanya. Naniniwala siyang namamayani ang malakas, ngunit pinahahalagahan niya ang reputasyon. Kapag nakakita siya ng tunay na kakayahan, hindi siya magbaback out sa kanyang salita. Sinusunod ko ang utos ng Binibini. Sinusunod ko ang utos ng Binibini. Simula ngayon, ang mga talaan ng South City Hall ay ako mismo ang magrerepaso. Sino ba siya? Bakit ang lakas niya? Ang himpilan na pupuntahan natin ngayon ay ang North Mountain Hall. Ang puno ng himpilan ay si Lei Zhenzi, kilala sa kanyang pagiging mabagsik at may palayaw na thousand-faced gambling king. Pulang buong bahay, 18 puntos.
Binibini, duda ako na makakakuha ka ng mas mataas sa 18 puntos. Gusto mong makita? Anim na po 3 puntos. Ginoong Lay, mas malaki ba yon kaysa sayo? Ikaw. Kumbinsido ka na? Kumbinsido na ako. Sinusunod ko ang pamumuno ng binibini. Okay lang, magpatuloy ka sa pagsasanay. Hindi ba para sa'yo ang bawat kilos niya ay kapareho ng isang tao? Sino? Malamang, guni-guni ko lang. Binibini, ang galing mo! Nakumbinsi mo ang 3 bulwagan sa loob ng 2 oras at napanalunan mo ang loob ng lahat ng mga Hallmaster. May isa pang bulwagan na natitira, ang West City Assembly Hall. Ang Hallmaster ay si Leng Wuben. Kakaiba siya at siya ang tauhan ng Second Master. Si Guang Liang, hindi takot. Kahit maliit na opisyal ay maaaring maging problema, Binibini, mag-ingat ka. Mga kapatid, narito na ang Binibini. Ito na ba ang binibini? Narinig kong binigyan ng malubhang sugat ng binibini ang mga pangulo ng lobo, tigre at leon. At dinaig niya ang 3 bulwagan ng sunod-sunod. Ganun ba talaga kalakas ang binibini? Pwede kayang peke? Ang pagiging malakas ay isang bagay, pero ang pamamahala ay hindi lang tungkol sa kakayahang lumaban. Leng Wuhen, ano ang ibig mong sabihin? Pinag-aalinlanganan mo ba ang kakayahan ng Binibini? Lagi namang si Second Master ang namamahala sa amin. Ano man ang problema, si Second Master ang humaharap. Ngayon biglang may lumitaw na isang binibini. Hindi ba dapat kong pagdudahan kung kaya niya tayong pangunahan para gumaling pa? Wuhen, huwag mong sabihin yan. Si Yunyun ay tunay na anak ng aking panganay na kapatid. Talagang kailangan nating suportahan si Yunyun. Ang dapat kong pagtuunan ng pansin ay ang ating mga kapatid dito. Lahat ay may malalim na pagmamahal sa kumpanya. Lalo na't ito ang ikinabubuhay ng lahat. Kailangan nating malaman kung gaano kalalim ang kasanayan sa pamamahala ng pinuno. Tama. Kailangan nating malaman ng lahat. Oo, kailangan nating malaman ng lahat. Kasama namin si Second Master sa napakaraming mahihirap na araw. Noong may mga naninirang tao, isinasapanganib ni Second Master ang kanyang buhay. Ginamit niya ang kanyang pambihirang husay sa pagsusugal para manalo at tiniyak na hindi naistorbo ang ating mga pwesto sa lahat ng mga taong ito. Yunyun, huwag mong sisihin si Wuhen. Mas matanda siya, luma na ang pag-iisip niya. Pero ang tagal mo nang nagsasanay sa bundok, maraming guro ang hinanap para sa iyo ng iyong lola para turuan ka ng mga kasanayan. Dapat kaya mong lutasin ang ganitong maliit na problema, di ba? Second Uncle, sinusubukan mo ba akong mate? Paano naman nangyari yon? Yun, napakakapable mo. Hindi dapat maging problema para sa iyo ang ganitong maliit na hirap, di ba? Ang mga naunang Hallmaster ay naglagay ng mga ambush na naghihintay sa akin at nakalusot ako sa lahat. Hallmaster Leng, sabihin mo sa akin anong klaseng laro ang inihanda mo? Binibini, hindi ako naglalagay ng mga patibong, isang pagsusugal lang. Sugal sa ano? Sa ating mga buhay. Sa aming mga buhay, Pangulo ng Bulwagan na Leng, mas direkta ka kaysa sa ibang mga Pangulo. Sabihin mo, paano tayo maglalaro? Simple, rusong ruleta. Ang baril na ito, 6 na kamara, 1 bala. Salitan tayong papindot ng gatilyo. Ang matamaan, talo. Kung ako ang mamatay, ang bulwagang ito ay sa iyo nang mamahala. Kung ikaw ang matalo. Leng Wuhen, baliw ka ba? Maglalaro ka ng ganitong mapanganib na laro sa Binibini? Iron Hand. Kung gusto mong maging pinuno, kailangan mong isugal ang buhay mo. Kung ang binibini ay gusto lang maging bulaklak sa greenhouse, mas mabuting umatras na lang siya ng maaga. Hayaan ang may kakayahan ang mamahala at maglaro na lang siya sa kanyang baon. Wuhen, hindi tama ang sinabi mo. Bata pa si Yunyun. Bakit ganun kalaki ang pusta? Kung ako ang tatanungin, baka pwede nang kalimutan ito. Pangulo Leng, isusugal mo ba ang buhay mo sa akin? Isusugal ko lang ang buhay ko para sa kabuhayan ng aking mga kapatid. Binibini, kung gusto mo ng lugar dito, ipakita mo ang iyong tapang. Binibini, huwag! Iron Hand, umatras ka. Gusto mong isugal ang buhay mo? Ako ang magtatakda ng tuntunin. Anong tuntunin ang babaguhin? Una, ako ang maglalagay ng unang putok. Pangalawa, ako ang titingin sa bala. Pangatlo, ako ang mauuna. Masyado kang maingat. Ano ba, Pangulo Leng? Natatakot ka ba na baka may daya ang baril o ang bala? Sige, kung ano ang gusto mo.
Binibini, Panginoong Leng, ikaw na. Binibini, talagang humanga ako sa iyo. Palagi namang maganda ang swerte ko. Binibini, ikaw na naman. Huwag! Hindi ko hahayaang magpatuloy sa pagsusugal ang Binibini at si Leng Wuhen. Sabihin natin sa Elder Madam, naglalaro ng Russian roulette ang Binibini kasama si Leng Wuhen. Elder Madam, may masama. Naglalaro ng Russian roulette ang Binibini at si Panginoong Leng. Maaaring mapanganib ang kanyang buhay anumang oras. Russian roulette? Opo, Elder Madam. Dapat po kayong pumunta agad doon. Matanda na ako. Sino ang nakakaalam kung gaano pa katatagal ang natitira sa akin? Si Sion malubha ang nasugatan niyang ilang pangunahing pinuno ngayon. Ang atensyon ng lahat sa kanya ay umabot na sa isang antas ng inaasahan na hindi pa nangyayari dati. Ngunit kasabay noon ay ang pressure. Sabi nila, mas madaling pakisamahan ang hari ng impyerno kaysa sa maliliit na demonyo. Para makapagtatag si Sion sa Phoenix Society, walang silbi ang pag-asa sa lahi, damdamin o pressure. Ang kanyang maaasahan lamang ay ang kanyang sariling kahanga-hangang kakayahan. Elder Madam, ngunit bata pa po ang Binibini. Nag-aalala ako para sa kanya. Dapat niyang lampasan ito ng mag-isa. Kung hindi, hindi siya kailanman magkakaroon ng respeto. Manood muna tayo. Yun, bakit mo ginagawa ito? Bakit mo isusugal ang iyong buhay para sa isang sandali ng tagumpay? Pangalawang Chyo, wala kang alam sa aking kakayahan. Ginoong Leng, ikaw na ang susunod. Binibini, hindi ko inakala na mayroon kang ganitong lakas ng loob. Kanina, may mga nagsabi na wala kang silbi, pero mukhang mali sila. Ang nakikita mo ay ang gusto kong makita mo. Ginoong Leng, huwag mong husgahan sa panlabas na anyo. Yun. Ginoong Leng, kung ako ang tatanong mo, kalimutan mo na. Bakit mo ipapanganib ang buhay mo? Hindi, ang pustahan ay dapat matapos. Paano ito nangyari? Isa pang walang laman? Gayon ang cylinder ay naikot na ng 4 na beses. 2 chamber ang natitira. Ibig sabihin, ang susunod na paputok o ang kasunod ay may bala. Buhay o kamatayan, tiyempuhan. Hindi ko maaaring hayaan ang Binibini na magpustahan pa. Kailangan kong dalhin agad ang Elder Madam dito. Booking, ano ang nangyari? Elder Madam, nag-message lang ang Iron Hand. Ang Binibini at Ginoong Leng ay nakapaputok na ng 4. Lahat ay walang laman, 2 paputok ang natitira. Maaari silang matamaan sa anumang oras. 2 natitira lang? Hindi. Hindi ko na maaaring maghintay pa. Ihanda agad ang kotse. Ako mismo ang pupunta. Opo. Binibini, ang susunod na 2 paputok ay buhay o kamatayan. Wala sa atin ang makakapag-predict ng resulta ng susunod na paputok. Pinapayo ko sa iyo na huwag ipanganib ang buhay mo para lang ipahiya ako. Oo, yun. Makinig ka sa iyong second uncle. Huwag mong ipanganib ang buhay mo. Bakit kayong dalawa ay sobrang sigurado na ang baril ay paputok sa akin? Yun, nag-aalala lang ang tito mo sa'yo. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang tanging lahi na naiwan ng mga magulang mo sa mundong ito. Kung may mangyari sa'yo, paano ko haharapin ang mga magulang mo? Sa tingin ko, tumigil ka na sa pagpapahamak ng buhay mo. Pero nananalig ako sa napakagandang swerte ko. Binibini, pinapayuhan kitang mag-isip ng mabuti. Kahit hindi ko alam kung bakit parang napakatapang mo. Kung paputukin mo yan ngayon, mamamatay ka. Hindi mo kailangang maging matigas ang ulo. Nakakapagtaka. Ginoong Leng, bakit patuloy mo akong pinapayuhan at hindi ka nag-aalala para sa sarili mo? Baka naman talagang sa akin tututok ang baril na ito. Pinapayuhan lang kita dahil sa respeto ko sa mga magulang mo. May impormasyon ako rito. Ipinapakita nito na nitong mga nakaraang taon habang ikaw ay sinasabing nagsasanay sa bundok. Malimit kang bumaba para maglaro at bigla ka na lang nawawala. Sabi ng mga guro mo, tamad ka at hindi nag-aaral ng mabuti. Hindi ka karapat-dapat maging pinuno. Tamad, walang ambisyon. Ginoong Leng, parang kilalang kilala mo ako. Kung gayon, tanungin kita kung totoo yon, saan galing ang mga kakayahan ko sa martial arts? Kung ako ba ay maaaring maging pinuno o hindi, hindi yon para sa'yo ang magpasya. Ginoong Leng, mas mabuti pang pag-isipan mong mabuti. Kung paputukin ko ito at hindi ako mamatay, ano ang gagawin mo? Huwag. Huwag mong paputukin. Yun. Ilapag mo ang baril. Nanay, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, hahayaan ko lang ba kayong magpatuloy sa kalokohang ito? Ikaw ang pangalawang tiyuhin ni Shun. Bakit mo siya hindi pinigilan? Nanay,
Hindi naman sa hindi ko siya pinigilan, hindi ko talaga kaya. Gustong-gusto talagang makipagsugal ni Yun. Shun, huwag na. Hindi na natin itutuloy ang larong ito. Sumama ka na kay Lola. Siyun. Lola, kailangang matapos ang round na ito. Ang Phoenix Society ang responsibilidad na iniwan sa akin ni nanay at tatay. Pero hindi naman sa dugo lang nakasalalay ang responsibilidad. Kailangan kong makuha ang tunay na respeto ng mga kapatid. Nandito ako ngayon para malaman ng lahat na ako si Sion, hindi duwag. Pero, sige, sinusuportahan ka ni Lola. Binibini, mula sa unang putok hanggang sa ika-4 na ito, pinapanood ko kayo. Hindi ko maintindihan noong una, pero ngayon, sinusuportahan ko rin kayo. Kayo naman. Sige na, pababayaan ko na kayo ngayon. Binibini, sinusuportahan ko kayo. Hallmaster Leng, naniniwala ka ba sa tadhana? Hindi ako naniniwala sa tadhana. Sa sarili ko lang ako naniniwala. Hindi na ako susugal. Ginoong Leng, sa harap ng kamatayan, sasabihin mong hindi ka nasusugal? Takot ka bang mamatay? O takot kang mahayag ang daya sa baril na ito? Ano ang ibig mong sabihin? Kapag umiikot ang bariles ng baril na ito, naririnig ko kung nasaan ang bala. Mula nang ikaw ang magkarga, bawat maliliit na lagitik ng hilahin mo ang gatilyo ay nagsabi sa akin, hindi ito isang simpleng laro. Nabago na ang baril na ito, kahit paano mo paikutin ang bariles, laging sa ika-6 na putok paputok ang bala. Ang tinatawag mong Russian roulette ay dayaan mula pa sa simula. Ikaw! Sion, ano ang ginagawa mo? Papatay ka ba ng tao? Paano nangyari ito? Ginoong Leng, kayo ba ang nagplano laban sa Binibini? Ginoong Leng, sigurado kang hindi ako maglalagay ng pusta o nauurong ako sa takot. Sa ganoon, makatuwirang maaalis mo ako at pagtatawanan. Pero hindi mo inasahan na babaguhin ko ang ayos ng bariles at sisirain ang plano mo, hindi ba? Kaya alam mo na mula pa sa simula, ang maingat kong binalangkas na bitag ay madaling nakita niya. Ginoong Leng, kumbinsido ka na ba? Binibini, ang iyong matalinong kalkulasyon at tapang ay talagang nagpapaniwala sa akin si Leng Wuhen. Meron pa bang hindi tumatanggap sa Binibini dito? Handa kaming sumunod sa pamumuno ng Binibini, sumunod sa iyo. Gaano ba kalawak ang kakayahan na itinatago nitong si Sion? Hindi ba't isa lang siyang batang babae? Baka may iba pa siyang pagkatao na hindi ko alam. Ginoong Leng, ang pagtatayo ng bitag na ito ay hindi naman siguro sarili mong ideya, 'di ba? Sabihin mo sa akin, sino ang nasa likod mo? Ano, gusto mo siyang protektahan? Sa tingin mo poprotektahan ka rin niya? Wuhen, ilang taon ka nang naglilingkod sa bulwagan, may merito at hirap ka. Ngunit ang mali mong ginawa ngayon ay nangangahulugang hindi ka na maaring panatilihin ng Assembly Hall. Kung magsasabi ka ng tapat, maaari itong ituring na iyong huling pagpapakita ng katapatan sa Phoenix Society. Oo, Ginoong Leng. Kung meron talagang nasa likod mo, dapat kang magsabi ng maaga. Iwasan ng hindi kinakailangang pinsala. Ang kanyang mga salita, nagbabanta ba kay Ginoong Leng? Wala akong sinusunod na utos ng sino man. Lahat ng nangyari ngayon ay sarili kong gawa. Wala itong kinalaman sa ibang tao. Ginong Leng, hindi ka nagsasabi ng totoo. Alam kong nabigo ko ang matandang ginang ngayon, ngunit talagang wala akong inutusan ng sino man. Handa akong magbayad sala sa pamamagitan ng aking kamatayan. Ang Binibini, kamay lang niya ginamit para durugin ang bala. Pangulo Leng, ang taong nasa likuran mo na handa kang mamatay para protektahan, hindi ko gagawing mahirap para sa iyo. Malaki ang naitulong mo sa Phoenix Society sa mga nakaraang taon. Simula ngayon, tinatanggal ka sa posisyon mo bilang Pangulo ng Hall. Hindi ko na ito pag-uusapan pa. Umalis ka. Binibini, hindi mo ako papatay? Hindi. Binibini, mag-ingat ka. Ang hindi ko makapaglingkod sa iyo ay hindi lang nakakalungkot, malaking pagkukulang din ito. Ang mga pangyayari ngayon ay tapos na. Pero sana tandaan ninyong lahat, ang Phoenix Society ay walang puwang para sa mga tik-tik at walang puwang para sa pagtataksil. Opo. Okay lang hindi na kailangan maging formal. Tara na. Talagang kailangan kong siyasatin ng mabuti ang pamangkin ko. Iron Hand. Napahiya ba ako sa iyo?
Binibini, paano mo ako mapapahiya? Ang mga mata mo, ang tindig mo, lahat ay nagpapakita ng kapangyarihan na hindi dapat maliitin. Sa pamumuno mo, ang Phoenix Society ay tiyak na lulubog. Huwag kang mag-alala, hindi ko kailanman ipapahiya sa'yo. Pero kuya, may isa pang bagay na kailangan kong ipagawa sa'yo. Binibini, bakit mo sinabing ipagawa? Utusan mo lang ako. Sundan mo si Leng Wuhen. Tingnan mo kung sino ang kanyang makakatagpo sa huli. Binibini, kaya ikaw ay... Tahimik, walang ingay. Sige, mag-ingat. Malapit na nating isara ang lambat, ang pamilya Si o ang pamilya Zhou. Shun, siya ba talaga ang Dragon Mother o hindi? Binibining Shun nahanap na ang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ni Binibining Shun. Ayon sa mga record, sa bundok siya nag-aral at nagsanay nitong mga nakaraang taon, bihira lang bumaba. Kakaunti lang ang kanyang pakikipag-ugnayan sa labas. Ang Dragon Mother naman, isang misteryosong personalidad na sumikat 5 taon na ang nakalipas. Mukhang walang koneksyon ang dalawa. Bukod pa riyan, masigla at palaaliw ang personalidad ni Binibining Sion. Mabagsik at determinado naman ang personalidad ng Dragon Mother. Magkaiba rin talaga ang kanilang paraan sa pagharap sa mga bagay-bagay. Hindi magkatugma ang timeline. Baka sobrang husay lang magtago si Shun, hindi ba't kakaiba? Kakaiba? Kakaiba saan? Si Sion, isang dalagang sinasabing walang silbi at hindi nag-aral, pagbaba ng bundok ay naging napakalakas na kayang durugin ang lahat. Narinig ko rin na pinasabog niya ng kamay lang ang isang bala sa harap ni Leng Wuben. Hindi mo yan matututunan sa isang ordinaryong bundok. Pero tuwing lumalabas ang Dragon Mother, nakasuot siya ng maskara. Walang nakakita sa kanyang tunay na mukha. Binibining Shun, paano mo makukumpirma na siya ang Dragon Mother? May tattoo ng dragon sa likod ang Dragon Mother. Mamayang gabi, titingnan ko ulit ang kanyang likod. Tuloy ka. Hindi mo man lang tinanong kung sino ako bago mo ako pinapasok? Gusto ni Lola na magkilala tayo. Sa panahong ito, ikaw lang ang pupunta sa akin. Zhou Shujing, akala ko ayos na ang lahat sa pagitan natin. Hindi ko inaasahang ganito kakatigas ang ulo at pupunta ka pa rin. Pumunta ako para kumpirmahin ang isang bagay. Ano yon? Pumunta ako para lang makasiguro sa isang bagay. Anong bagay? Dala ko pa naman ang alak, naisip kong painumin ka, pero parang napakababa naman yon. Tapos naisip ko, baka pwedeng habang tulog ka, pero mali rin pala yon. Ano ba yan? Bakit ka ganyang nag-aalangan? Shun, ikaw ba o hindi ang Dragon Mother? Ano? Dragon Mother? Ako, Zhou Shujing, ano ba ang pinaghihinalaan mo? Parang pareho ang dating mo sa kanya. Kahit mukha kang walang muwang at palabiro, desidido ka at matapang. Talagang hindi ka ordinaryong tao. Dagdag pa ang mga kakayahan na ipinakita mo nitong mga nakaraang araw, kailangan kong pagdudahan ang pagkatao mo. Anong pinagtatawa mo? Kung sakaling ako nga ang Dragon Mother, may pakialam ka ba? So, ikaw na nga siya. Gusto mo bang ako siya? Pinutol mo ang ating kasunduan at muntik mo nang wasakin ang aking pamilyang Si. Simula pa lang, wala naman talagang nagkagusto sa isa't isa. Gusto na gusto mo ang Dragon Mother. Kung ako nga siya, matatapos na ang pagkahumaling mo sa kanya, di ba? Shun, hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ko para sa Dragon Mother. Kung ikaw nga siya, gagawin ko ang lahat para bayaran ang mga sakit na dinulot ko sa'yo. Palagi akong magiging katabi mo. Ano man ang gusto mong gawin, nandito ako. Ano man ang gusto mo, handa akong ibigay. Palagi kitang paglilingkuran ng buong katapatan. Kung ako na ang inang dragon, ano pa ang kailangan ko sa'yo? Sa tingin mo karapat-dapat ka? Hindi yun importante. Ang mahalaga, kailangan ko ng pagkakataong makasama ka. Sige. Sasabihin ko sa'yo, sa totoo lang, hindi ako ang inang dragon. Hindi ako naniniwala. Hindi maaaring magkamali ang paghuhusga ko. Ayan, sabi ko hindi nga, ayaw mo namang maniwala. Ano ba ang punto nito? Hindi nagsisinungaling ang mga mata mo. Ang lakas mong durugin ang bala gamit lang ang kamay, ang talino mong mahulaan ang plano ni Leng Wuhen, at ang kumpiyansang ipinakita mo kanina nang banggitin ang inang dragon. Imposibleng magkaroon ng ganoong dating ang isang ordinaryong babaeng walang kwenta. Sabi mo, hindi ka siya. E di sabihin mo sa akin, may marka ka ba ng dragon sa likod mo o wala? Wala. Hindi ako naniniwala. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Zhou Shujing, kung sino ang gusto mo, bahala ka rin. Ako si Shun. Ako ang kabuuan ng lahat ng gusto ko at ng personalidad ko na nagpapaikot sa kung sino ako ngayon. Hindi ako anino ng imahinasyon mo. Naiintindihan mo? Gusto ko lang ng sagot. Ni yun ba? Hindi mo pa maibigay sa akin? Kung bibigyan kita ng sagot, titigil ka na ba sa paggulo sa akin? Oo. Sige, ipapakita ko sa'yo kung may dragon pattern nga ba ako sa likod or wala. Talaga?
Talaga, wala nga. Talagang hindi si Dragon Mother. Naniniwala ka ba sa akin ngayon? Pasensya sa pag-abala. Hey, Zhou Shujing o Zhou Shujing, sino bang gustong maging shadow ng imagination mo? Hindi ako makapaniwala na naloko ka ng simpleng trick. Paano ako nagkamali? Paano ako mali? Nagalit ba siya at nagsinungaling sa akin? Gino, okay lang ba kayo? Okay lang. Tama nga. Ang information ay nagpapakita na ang Dragon Mother ay nagbabakasyon sa Country F. Kaya siguradong hindi si Miss Shun ang Dragon Mother. Talagang hindi siya ang Dragon Mother. Gino, ang taong katulad mo na napakagaling ay malinaw na makakapag-pursue sa Dragon Mother. Pero pinipilit mong mag-aksaya ng oras sa Miss Shun. Isipin mo, nitong mga nakaraan sinasadya niyang pagkamalan mo ng paulit-ulit. Pinag-iisip ka na siya ang Dragon Mother. Sa tingin ko, sinasadya niya ito. Gusto lang niyang gawing tapos na ang usapan sa'yo para wala kang choice kundi kunin siya bilang babae mo. Tumahimik ka. Shun ay hindi ganoong klaseng tao. Paulit-ulit niyang tinatanggihan ako. Ginoo, taktik lang iyan. Nagpapahirap para makuha. Isipin mo, habang mas tumatanggi siya, mas lalong sinasadya. Ito ay high-level manipulation. Hayaan mo, sabihin mo sa father na hindi ako pumapayag sa marriage kasama Shun. Ang Miss ay pinapunta ako para sundan ang Leng Wuhen. Hindi ko inaasahan na makakasalubong ako sa Leng Wuhen na nagpapakita ng paggalang sa assistant ni Zhou Shujing. Ang assistant na ito ay napakahinala. Pinaghinalaan talaga ni Zhou Shujing na si Shun ang Dragon Mother. Kahit na may kasanayan si Shun, paano siya magiging Dragon Mother? Ang pag-iingat ang ina ng kaligtasan. Kung talagang may espesyal na pagkakakilanlan itong si Siyun, masisira ang ating mga plano. Birthmark na hugis buwan. Iyon ang sinabi ng binibini na marka ng pumatay sa kanyang mga magulang. Sino? Iron Hand, ikaw pala. Si Guangliang, ikaw pala. Ikaw ang pumatay sa mga magulang ng binibini. Hindi na mahalaga kung ako nga o hindi. Gayunpaman, malapit ka ng mamatay. Mabuti. Iron Hand, huwag kang lumaban. Napaligiran ka na. Hindi ka makakatakas. Ano ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Iron Hand, sa totoo lang, medyo hinahangaan kita. Sa ngayon, may 200 sa harap mo. Isa ay daan patungo sa buhay, ang isa ay daan patungo sa kamatayan. Ano ang pipiliin mo? Nahulog sa iyong mga kamay. Kahit piliin ko ang daan patungo sa buhay, mas masahol pa rin kaysa sa kamatayan. Hindi, mali ka. Ang pagiging pagkapipilian na ibinibigay ko sa iyo ay hindi gagawing mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Sa halip, ito ay gagawing mas mabuti ang buhay mo. Si Guangliang, ano ang maaasahan kong mabuti sa pagsunod sa iyo? Gago ka? Walang kwenta. Ikaw ang mamamatay tao na hinahanap ng Miss. Ang Miss ay talagang papatayin ka. Miss, bakit ba napaka-loyal mo sa Miss? Hinahangaan ko talaga ang loyalty mo. Kapag sumunod ka sa akin, hindi lang ang kaligtasan mo ay garantisado. Sa hinaharap, maaari kang magbahagi ng kapangyarihan sa akin. Ano sa tingin mo? Si Guangliang, huwag kang magpakunwari. Patayin mo ako kung gusto mo. Gawin mo ang gusto mo. Ang Miss ay talagang maghihiganti para sa akin. Parang imposible na ang sumunod ka sa akin. Tama. Iron Hand, gusto mo si Shun, di ba? Ang Miss ay maganda at mabait. Ano ang kakaiba sa gusto ko sa kanya? Pero hindi ka pipiliin ng isang orphan tulad mo. Habang nasa mataas na posisyon siya, hindi siya magiging kasama mo. Pero, kung tulungan mo ako na ibaba siya sa posisyon bilang leader, magiging ordinaryong babae lang siya. At maaari kang maging kanang kamay ko. Para si pagkatapos niya, pareho kayo ng level at maaari kang maging kasama niya ng hayagan at legal. O, hindi ba maganda? Basta tulungan mo akong patalsikin siya bilang leader. Magiging ordinaryong babae na lang siya. At ikaw ang magiging kanang kamay ko. Pagkatapos, magiging pantay na kayo.
at makakasama mo siya ng hayagan at lehitimo. Hindi ba maganda iyon? Kung makikipagtulungan ka sa akin, ibibigay ko si Shun sa iyo. Gusto na gusto mo siya. Hindi mo ba siya gustong makuha? Isipin mo na lang, mahihipo mo siya, mahahalikan, mapapasa iyo ang lahat ng kanya. Hindi lang basta sasambahin mula sa malayo habang buhay. Iron Hand, isang pagkakataon lang ito. Ano ang pipiliin mo? Ang pipiliin ko ay ang maganda, makinang at malayang binibini. Oh, sa iyo na siya. Hindi. Hindi siya akin. Kanya lang siya. Ang buhay niya ay hindi pag-aari ng sinuman. Si Guang Liang, kahit putulin mo ako ng paunti-unti, hindi ko hahayaang sirain mo siya. Sige, dahil pinili mong mamatay, puputulin kita ng paunti-unti. Pero, kailangan kong panatilihin muna ang buhay mo ng kaunti pang panahon. Ano ang balak mo? Dapat papunta na rito si Shun. Ginagamit mo ako para makita ang binibini? Tama. Si Guang Liang, nagkamali ka ng kalkula. Kasama ng binibini sina Leng Xue, Cui Ming at Wu Qing. Hindi nila hahayaang pumunta ang binibini. Ganun ba? Pero papunta na siya rito. Si Guang Liang, ang kapal mo. Kung saktan mo ang binibini, siguradong papatayin kita. Sino mang maglakas loob na saktan si Iron Hand, puputulin ko silang magkakadurog-durog at gilingin ang kanilang mga buto. Pangalawang Gino, narito na si Shun. Sino mang maglakas loob na saktan si Iron Hand, puputulin ko sila sa libu-libong piraso at dudurugin ang kanilang mga buto. Binibini, bitag ito. Sinadya nilang akitin ka rito. Iwanan mo ako. Umalis ka na. Iron Hand, ganito kalala ang tama mo. Binibini, umalis ka na agad. Huwag mo akong intindihin, Leng Xue, Cui Ming, Wu Qing, dalhin ninyo ang binibini at umalis na. Alice, pero kaya ba niya? Si Guang Liang. Tama, ako nga. Shun o si Yun. Ang lakas ng loob mo, talagang pumunta ka rito. Lahat para sa isang katulad na ito? Sulit ba? Si Iron Hand ay hindi katulong. Pamilya ko siya. Kung makapal ang mukha mong hawakan siya ngayon, babayaran mo ito ng 100 ulit. Babayaran ako? Yun. Naghanda ako ng 100 patibong dito. Bawat isa ay pwedeng pumatay sa'yo. Maliban na lang kung meron kang 100 at isang buhay, huwag ka nang umasang makalabas ng buhay. Binibini, pasensya na. Naging pabigat ako sa'yo. Iron Hand, hindi ka pabigat. Huli na ang dating ko. Huwag kang mag-alala, habang nandito ako, magiging maayos ka. Magiging maayos ako. Pinakatiwala ka sa akin, di ba? Ang nakakataba ng puso. Sige, mamaya, pagpatay na kayong lahat, ililibing ko kayo sa iisang hukay. Sugod! Binibini, mag-ingat. Mga desperado ang mga ito. Isang grupo lang ng basura, hindi nila ako mapipigilan. Shun, alam kong may pambihira kang kapangyarihan, pero limitado ang lakas ng isang tao. Sige. Kaya ipakita ko sa'yo ang tunay kong kapangyarihan, sugod. Paano ito nangyari? Bakit ang lakas-lakas mo? Marami kang hindi alam. Humiwa ka pa ng isang hakbang at papatayin ko siya. Hindi mo yun magagawa. Si Guang Liang, kung pakakawalan mo ngayon si Iron Hand, baka hayaang mabuhay ka. Hayaang mabuhay ako? Mabuting pamangkin, hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang mga nagtatagumpay sa malalaking bagay ay walang kahinaan, at ang mga taong mahalaga sa'yo, 1, 2, 3, 4, mabilis ang bilang lang 4. Si Guang Liang, ano ang gusto mo? Laro tayo ng 1, 2, 3, red light. Ano ang gusto mo?
Mga kapatid, bantayan ninyo si Sion. Kung gumalaw siya kahit konti, tusukin niyo ulit si Iron Hand. Hindi mo yan magagawa. Ang suwail mo. Si Guangliang, hindi mo yan magagawa. Boss, gumalaw siya. Saksakin. Ikaw. Kuya. Dalhin mo ang miss at tumakbo. Bilisan mo. Sion, hindi ba't matapang ka? Bakit hindi ka sumusugod ngayon? Miss, huwag kang mag-alala sa akin. Gumalaw ulit siya. Si Guangliang, hangal ka, hindi gumalaw ang miss. Tumitibok ang puso niya, dumadaloy ang dugo niya. Ang galing ng boss! Saksakin mo siya! Saksakin ulit si Iron Hand sa harap mismo ni Shun! Tingnan natin kung tumitibok pa ang puso niya! Si Guangliang, sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Tigilan mo ang pagpapahirap sa Iron Hand. Ano ang gusto ko? Gusto ko lumuhod ka. Hindi, miss, hindi ka dapat lumuhod. Miss, kung lumuhod ka, mas masakit pa yon sa kapatid kaysa sa kamatayan. Si Guangliang, hinahanap mo ang sarili mong kamatayan. Ako, ano nga kung hinahanap ko ang sarili kong kamatayan? Ano ang magagawa mo sa akin? Akala ko special siya, yun lang pala. Kung papahubaran ko siya ngayon at maglaro sa amin, sa tingin mo susunod siya ng maayos. Miss, kalimutan mo ako, Juiming, Wuching, Lenghue. Patayin mo ako. Sumama kayo sa miss at patayin silang lahat. Mamatay na ako kaysa maging pabigat sa miss. Kapatid, Gawin mo. Gusto mo talagang may mangyari sa miss. Gawin mo ngayon. Tunay kang tapat. Pero Iron Hand, mas ganyan ka, mas ayaw ni Shun na mamatay ka. Shun, hubaran mo ang sarili mo ngayon at lumuhod para mag-enjoy ang mga kapatid ko. At kung tumanggi ako, Tumanggi, papapatay ko siya. sandali lang. Binibini. Urong, bumalik kayo! Tatakas ka ba? Shun, panalo ka na. Gawin mo ang gusto mo. Patayin mo ako, pahirapan mo ako. Napakadali lang kung papatayin kita. Mula nang lasunan mo ang mga magulang ko, ipagkanulo ang kanilang buhay, isinumpa ko sa langit. Hahanapin ko ang pumatay at papahirapan ko siya ng higit pa sa kamatayan. Shun, hindi ako mahuhulog sa mga kamay mo. Anong ginawa mo sa akin? Hindi ako makagalaw. Ikaw, pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Si Guangliang, mula ngayon, mamumuhay kang ganap na gising sa bawat sandali ng paghihirap na parang pinupunit ang laman. Pagagalingin kita. At sa bawat paggaling mo, dadaan ka sa panibagong pagdurusa. Ito ang kapalaran mo. Si Guangliang, mula ngayon, mamumuhay kang lubos na may malay sa bawat sandali ng paghihirap na parang pinupunit ang laman. Pagagalingin kita at sa bawat paggaling mo magdaranas ka ng bagong pagdurusa. Ito ang iyong kapalaran. Miss, ayos lang po ako. Mga galos lang. Nag-alala kayo. Ang dami mong nawalang dugo. Juiming, dalhin mo muna si Iron Hand sa ospital. Siguraduhing ligtas siya. Opo, miss. Miss, may isa pa pong bagay. Ano iyon? Ang assistant ni Zhou Shujing. May marka sa kamay niya na hugis buwan. At bago ako mawalan ng malay, naamoy ko ang samyo na binanggit mo. Ang assistant ni Zhou Shujing.
Sige, ako na ang bahala. Pumunta ka muna sa ospital. Miss. Sige na, may plano ako. Pangalawang anak, sabihin mo sa akin ng totoo. Ano ang ginawa mo nitong mga nakaraang taon? Ano ang ginawa ko? Hindi ba sinabi sa ni Siyun sa pag-uwi niya? Hangal, napakahangal mo, napakabuti sa'yo ng kuya mo at ng biyenan mo. Paano mo nagawang saktan sila? Bawat isa para sa sarili. Sinisira ng langit ang hindi gumagawa nito. Malinaw namang may kakayahan akong magmana ng pamilya. Bakit ako laging pinipigilan? Bakit? Kaya pinatay mo ang aking mga magulang? Tama, ang tanging pagkakamali ko noon ay naging pabaya at hinayaan kang mabuhay. Kung hindi, akin na sana ang Phoenix Society. Tama ba? Kaya hayaan mong itanong ko ito. Dahil hindi mo ako binibigyan ng halaga, bakit mo itinago ang iyong pagkakakilanlan? Ano ang iyong layunin? Layunin? Bakit mo pinapahalagahan ang layunin ko? Pangalawang anak, pinanghinaan mo ako ng loob. Pinanghinaan ng loob? Nanay, nagustuhan mo ba ako kahit kailan? Mula pagkabata hanggang ngayon? Ang kuya mo ay lagi mong ipinagmamalaki. Lahat ng ginawa ko ay mali. Nanay, nakalimutan mo ba? Ako rin ay anak mo. Ngayon napatay siya. Lahat sa pamilya si ay dapat akin sa pamamagitan ng karapatan. Bakit ko hahayaan ang batang babae na may kulay ginto na nasa ibabaw ko? Wala kang pag-asa. Sa simula, plano kong gamitin ang Dragon Heads meeting para kunin ang kontrol sa lahat sa pamilya C. Pero hindi ko inaasahan na Siyun ay hindi isang tanga. Ang lakas ko ay mas mababa kaysa sayo. Inaamin ko ang pagkatalo. Gusto mong mamatay, hayaan mong sabihin ko sa iyo si Guangliang, hindi ganon kadali. Gusto kong mabuhay ka at danasin ang lahat ng parusang ihahanda ko para sa iyo. Mas masakit iyon ng 1,000 beses kaysa sa kamatayan. Mga gwardya, dalhin ninyo siya sa walang hanggang purgatorio. Papaniwalain ninyo siya sa bawat isang parusa. Ang walang hanggang purgatorio, hindi ba yon ang ipinagbabawal na lupain na nilikha ni Inang Dragon? Paano mo nakuha ang autoridad? Bakit ako may autoridad? Pag-isipan mo ng mabuti. Yun, ayos ka lang? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Mabuti naman at ayos ka. Kanina, nabanggit mo ang tinatawag na walang hanggang purgatorio. Ano ang relasyon mo kay Inang Dragon? Parang hindi pa tapos ang lahat, hindi pa oras para ipakilala ang tunay kong pagkatao. Si Inang Dragon ang pinakamalakas sa buong mundo. Bukod sa pagiging napakalakas niya, misteryo lang ang alam tungkol sa kanya. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Ikaw kaya siya. Lola, paano naman ako magiging si Inang Dragon? Nakakuha lang ako ng isa sa kanyang mga token, kaya nakakagamit ako ng walang hanggang purgatorio. Ganun pala. Yun, matanda na ang lola mo. Kahit na marami kang ipinagulat nitong huli, nag-aalala pa rin ako na baka hindi mo kayanin ang darating na unos. Nagpadala uli ng imbitasyon sa kasal si matandang Pangulong Joe. Nakahanda na ang handaan, hinihintay lang ang iyong pagsang-ayon. Nakikita mo? Engagement? Kung hindi ka interesado kay Sujing, tatanggi na lang ako para sa'yo. Pupunta ako. Sa tingin ko, angkop na angkop ang pag-ayos ng engagement party na ito. Tinatanggap ko ang inyong pag-ayos. Yun, nandito na po kayo, matandang ginang. Matandang Joe, ang saya-saya ng engagement party na ito. Siyempre naman, dapat nating tanggapin ng maayos si Yun sa pamilya Joe. Hindi natin siya pahihirapan. Yun, hindi ba't sinabi ng lola mo? Kapag napangasawa mo na ang Joe, hindi ka na maghihirap. Ganon ba? Ang saya-saya ng engagement party. Bakit wala si Joe Shujing? Shujing, sinabi ng batang iyon na hindi maganda ang engagement ring na pinili ko. Matigas ang kanyang desisyon na mamili ng sariling pares. Dapat narito na siya ngayon. Totoo ba? Ganon ba ka-attentive ang Shujing? Mabuti, napakaganda. Matandang ginang. Yun, halika. Umupo ka muna, kumain ka ng alak at pagkain. Narito, sige.
Halika, ubusin mo ang alak. Halika. Kuya, hindi pa gumagaling ang sugat mo. Huwag kang uminom ng sobra. Miss, ayos lang. Ngayon ang malaking araw mo. Bilang pamilya mo, hindi kami dapat magpabaya. Oo, miss, ito ang tradisyon namin. Sa engagement party, kung aling panig ng lalaki o babae ang uminom ng marami, siya ang magiging head ng household pagkatapos. Para lang sa saya, ayos lang. Narito, uminom. Siyon, narito, kumain ka ng kahit ano. Salamat. Napakaganda, nakapaghiganti ang Yun sa kanyang mga magulang, napakakapabol siya at natatag na ang kanyang kinabukasan. Walang limitasyon ang kanyang mga posibilidad. Totoo nga, ang bigat sa puso ko ay nawala na. Matandang ginang, kung buhay pa ang mga magulang ng Yun at nakita ang ganitong eksena, masaya o malungkot sila. Dapat masaya sila dahil ang childhood engagement na ito ay ginawa kasama nila. Totoo ba? Matandang ginang, ang pagtitiwala mo sa akin, parang hindi ako makapaniwala. Yun, pagkatapos mong magpakasal sa Joe family, hindi ka na dapat maging masyadong carefree. Pero huwag mong ibaba ang sarili mo. Parehong-pareho ang pagkakatugma mo at Shujing equals, hindi ka naman... Shun, tumakbo. Hindi ito engagement party. Gusto patayin ka ng tatay ko at mga kasama niya. Old Joe, ano ang kahulugan nito? Ibig sabihin, hindi ba malinaw ang sinabi ng anak ko? Patayin ka. Bakit? Wala kaming sama ng loob sa iyo, pamilya si... Sa totoo lang, gustong-gusto mo pang maging manugang si Yun. Lola, mula pa sa simula ang pake nitong hayop na to ay ako ang patayin. Tama, matandang babae, hindi kasing talino ng apo mo. Pinakasalan ng anak mo ang babaeng pinakamahal ko. Ginawa akong katatawanan. Ikaw? Ano ang sinabi mo? Alam mo, magkapatid kami ng anak mo. Araw-araw, nakikita ko siyang ipinagmamalaki ang pagmamahal nila ng babaeng mahal ko. Gustong-gusto ko siyang patayin. Yun ang naisip ko at yun ang ginawa ko. Kaya kayo ang pumatay sa mga magulang ko? Oh. Shun, naaalala mo pa ako, di ba? Nung mga panahong yon, habang tumatakas ang mga magulang mo, kasama ka, nakita mo ang birthmark sa kamay ko. Siyempre naalala ko. Sa lahat ng mga taong yon, wala akong inisip kundi kung paano kitang ipapatay. Papatayin mo ako? Katawa-tawa? Lumang presidente. Sabi niya papatayin niya ako. Siya, papatayin ka? Hindi siya karapat-dapat. Silverblade, noon may isa kang naiwan. Ngayon kailangan mong tapusin ang trabaho. Huwag kang mag-alala, lumang presidente. Gagawin ni Silverblade ang kailangan. Shun, noon ang tagal kong nagplano at sa wakas ay napapatay ko ang iyong ama. Akala ko magagamit kita para pilitin ang iyong ina na sumuko sa akin. Pero matatag siya at bago siya namatay, nilason niya ako. Dahil doon, hirap na hirap ako tuwing gabi sa loob ng maraming taon. Napilitan akong magtago mula sa publiko. Tatay, paano ka naging ganitong klaseng tao? Kaya, si Sigwang Liang ay pansamantalang suspek lang, ginamit mo para linlangin kami. Ikaw ang tunay na pumatay. Tama, si Sigwang Liang ay tauhan ko lang. Ginamit ko lang siya para lituhin kayo. Dati, kaya kitang pinatay mahigit 1 dekada na ang nakalipas. Pero hindi ko magawa. Napakaganda mong kamukha ng iyong ina. Nawala ko siya. Ayokong mawala ka rin. Matagal na akong nangisda, sa wakas kumagat na rin. Siyon, ang dami mong ibinigay na sorpresa sa akin. Hinayaan kitang maglaro hanggang ngayon. Ngayon, ayaw ko nang maglaro. Lahat ng kakampi ng pamilyang Si dapat mamatay. At ikaw itatanim kita sa paso at araw-araw kong pagmamasdan. Gusto mo akong itanim sa paso? Tingnan natin kung kaya mo. Shun, alam kong magaling kang lumaban. Pero ngayon, inihanda ko ang bitag na ito. Sa palagay mo, hahayaan kitang umalis? Yung alak na ininom mo kanina, nilagyan ko ng droga. Shun, yung kinain mo, nilagyan ko rin ng droga. Ngayon, bibigyan ko kayong lahat ng isang malupit at madugong kasalan. Kasuklam-suklam mong matanda. Ilang taon ko nang pinaghandaan ito, naghintay para sa araw na ito. Patayin silang lahat, iwanan lang si Shun. Sinong may lakas ng loob na hawakan sila? Joe Sujing, umusog ka. Tatay, huwag ka nang gumawa ng isa pang pagkakamali. Ulitin ko, umusog ka. Paano kung hindi? Papatayin mo rin ba ako? Joe Shujing, sasabihin ko sa'yo ang totoo, isa ka lang batang ampon ko. Sa mundong ito, bukod sa ina ni Shun, walang babaeng karapat-dapat na magdala ng anak ko. Isinasaalang-alang ko na medyo mabuti at magaling ka naman sa mga nakaraang taon. Ngayon bibigyan kita ng paraan para makaalis. Umalis ka at papatawarin kita sa pagsuway mo ngayon. Hindi ako aalis. Sinasabi sa akin ng aking moral at konsensya na ngayon kailangan kong makialam. Sige, walang silbi ang isang sunod-sunuran na hindi sumusunod. Ihahatid muna kita sa impyerno. Patayin siya. Papatayin mo rin ba ang anak mong pinag-aral mo ng ilang taon? Nababaliw ka na talaga.
Nagsisimula pa lang ang kabaliwan. Kung ayaw mong mamatay ng napakasakit, tumigil ka na sa paglaban ngayon. Pangako kong iiwan kong buo ang mga katawan ninyo. Kung hindi, magpapakalat ng patayan ang mga tauhan ko. Ginoong Joe, sigurado ka bang mapapatay mo ako? Ginoong Joe, sigurado ka bang kaya mo akong patayin? Shun, kailangan mong maintindihan na nalason ka na dahil engagement party ito, hindi ka nagdala ng maraming tao. Kapag ginawa na kitang isang florera, kahit mag-react ang mga tauhan mo, patay na silang lahat sa kamay ko. Miss, wag nang mag-aksaya ng salita sa kanya. Lumaban tayo hanggang kamatayan. Kuya, hindi na kailangang lumaban hanggang kamatayan sa kanya. Ano bang pinagsasasabi mo sa ganitong pagkakataon? Alam kong kaya mong saluhin ang mga bala gamit ang iyong mga kamay. Pero may pagkakaiba ang 100 bala sa 1,000. Anong pinagtatawanan mo? Ikaw ang pinagtatawanan ko. Alam mo kung gaano ako katindi, pero hinamon mo pa rin ako. Laging nagbabayad ang mga tao sa kanilang pagiging maikli ang pag-iisip at pagkabulag. Ako, maikli ang pag-iisip, bulag. E di ipakita mo sa akin, ano pa bang kaya mong gawin ngayon? Ang kakayahan ko, magpapakita ako ng konting preview ngayon. Noon, nasaksihan kong namatay ng malagim ang aking mga magulang sa harap ko. Wala akong magawa. Sa sandaling iyon, tahimik kong ipinangako sa sarili na hahanapin ko ang pumatay at papagbayarin siya ng 100, 1,000 beses. Ngayon sa wakas ay makakapaghiganti na ako para sa kanila. Maghihiganti para sa kanila? Shun, nakatayo ako mismo rito. Anong magagawa mo? Ikaw. Itay? Inay. Ito ang unang utang na kokolektahin ko para sa inyo. Ang susunod ay ang pagtutuos. Ito. Lolo Joe, hindi ba't ikakasal mo ako sa isang madugong kasal? Ngayon, gagawin kong libingan mo ang lugar na ito. Fuego. Imposible ito. Matagal mo na ba akong pinaghihinalaan? Hindi ka pala tanga. Kailan ako nagkamali? Magaling kang umarte. Nang itulak mo si Joe Shuhing sa harap ko para mag-apologize, muntik mo na akong naloko pero... Pero ano? Pero, Lolo Joe, isip-isipin mo, kung talagang mahalaga sa iyo ang engagement na ito, alam mong hinaharang ako ng 3 presidente, bakit wala ka sa Dragon Heads meeting? Kaya, doon na ako nagsimulang maghinala sa iyo. Pagkatapos noon, ginamit ko na lang ang laro mo laban sa iyo, sumabay sa plano mo. Mabuti, magandang counter scheme nga talaga. Shun, minamaliit kita. Ngayon, ikaw naman. Shun, gusto mo ba akong patayin? Wala ka pa sa kalibre ko. Tingnan natin kung anong natitira mong kakayahan para lumaban. Sasabihin ko sa'yo, may 4 akong malalaking pangkat, halos 100,000 tao ang kabuuan. Lahat naghihintay sa labas ng lungsod. Kung may mangyari sa akin, papasok sila at wawasakin ka. Ganun ba? Ang galing-galing. Ano sa palagay mo? Sasabihin ko sa'yo, sa loob ng mahigit 1 dekada sa militar, komersyo, edukasyon, kalusugan, naitayo ko ang isang hindi matitinag na kuta. Sa palagay mo, mahihipo mo ako? Shun, ano ang gagawin natin? Lola, huwag kang matakot. Tumawag muna ako. Makinig kayo. Wasakin ang 4 na pangkat ni Ginoong Joe. Militar, medical, edukasyon, komersyo. Wala kang iiwanan. Nagbobola ka lang. Siyon, akala mo ba nakakatakot ang isang tawag? Isa ka lang batang gala na nag-ensayo ng martial arts sa bundok ng mahigit 1 dekada. Alam mo ba kung ano ang kapangyarihan, ano ang katayuan? Akala mo ba laro ito, isang tawag lang mawawasak ang mahigit 1 dekadang pinundar ko? Titingnan natin, di ba? Titingnan natin, hayaan mo na ang lahat. Ang 4 na pangkat na ito ay pawang mga pinagkakatiwalaan kong tauhan, tapat sa akin. Ang kanilang kagamitan ay ang pinakabagong sandata. Sila ay matibay na parang bakal. Ikaw, karapat-dapat ka ba? Huwag kang magmadali. Malapit na ang iyong pagkakataon. Ang iyong 4 na pangkat ay maghihintay sa iyo sa daan patungong impyerno. Hindi ka mag-iisa. Ang yabang ng mga salita mo, bakit wala pa akong nakikitang nangyayari? Huwag kang magmadali. Maghintay ka lang 3 segundo. Ano, 3 segundo? Shun, akala ko sandali may laman ka pala. Yabang pagpapatagal ng oras, maging makatotohanan ka. Bibilangan kita. Heto na. 1, 2, 3. Wala pa rin nangyayari. Boss Joe, malaki ang problema. Bigla na lang binagyo ng kidlat ang mga kampo natin. Hindi natin alam kung sino sila, pero lahat sila ay sanay na sanay at kumpleto ang armas. Hindi natin sila mapigilan. Ang kampong may armas ay giniba ng tuluyan. Naaresto na ang lahat ng mahahalagang miyembro sa negosyo. Ang sistema ng medisina at edukasyon ay hindi na gumagana. Sabay-sabay silang kumilos sa loob lang ng 3 segundo at tuluyan tayong winasak. Boss Joe, mag-isip ka ng paraan. Bilis!
Imposible. Talagang imposible. Eksaktong 3 segundo. Sasabihin ko sa'yo agad-agad kang... Hello? Boss Joe, sabihin mo sa aming pinuno, si Sion, natapos na ang mga ipinagagawa niya. Ang angkan ng Joe ay tuluyan ng winasak. Paano ito nangyari? Ang pinagmamalaki kong pundasyon, gano'n na lang winasak ni Shun. Isang tawag lang mula sa kanya, tapos na ako. Hindi yung tawag. Ito ay 20 taon ng paghihigante. Maaari sana akong maging isang masayang babae, lumaking masaya, minamahal ng aking mga magulang. Winasak mo lahat yon. Pero ngayon, pagkatapos ng 20 taon ng pagtitiis, hinintay ko ang araw na ito. Ngayon, hayaan mong maranasan mo kung ano talaga ang mag-isa at walang magawa. Shun, akala mo tapos na ito. Masyado kang naive. Kahit wala ang mga yon, may mas malakas pa akong baraha. Anong baraha sabihin mo? Sasabihin ko sa'yo, nakipag-ugnayan na ako kay Dragon Mother. Nakiusapa pa ako sa kanyang tagapagtanggol, si Achi. Sakop ng kanyang impluensya ang buong mundo. Siya ang kumokontrol sa lahat. Pagdating ni tagapagtanggol Achi, isang salita lang niya, kakampi sa akin ang buong puwersa ng South City. Ikaw, isang ulila lang na babae. Kahit may konting kasanayan ka, ano naman, anong kaya mong gawin ngayon? Ang handaan ngayong araw ang siyang pagpatay sa'yo. Si Dragon Mother, ang pinakamisteryoso at makapangyarihang alamat, kahit ang mga maharlika ay yumuyukod sa kanya. Nakipag-ugnayan nga siya. Si Dragon Mother ang backer niya? Anong gagawin natin, miss? Ang lakas-lakas ni Dragon Mother. Kung talagang kakampihin niya ang pamilya Joe, hindi natin siya mapipigilan. Takot, huli na. Sinira mo ang lahat ng maingat kong itinayo. Ngayong araw sa masayang handaang ito, ipaparamdam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagsisising mabuhay ka pa. Talaga nakipag-ugnayan ka kay Dragon Mother? Siyempre. Malamang mabigo ka dahil hindi ka susundin ni Dragon Mother. Shun, minamaliit mo ang kapangyarihan sa likod ko. Nasa daan na si Protector Achi. Narito siya sa loob ng 10 minuto. Maghanda kang lumuhod at magmakaawa. Talaga? Si Protector Achi? Sige, maghihintay ako at makikita. Ano, naglakas loob kang tawagin si Protector Achi ng direkta sa kanyang pangalan? Ikaw, tapos ka na. Ganap na tapos. Dumating na si Protector Achi. Protector Achi, dumating ka na rin. Ito yung babae, walang awa siya. Winasak niya ang aking 4 na elite armadong pangkat at sinubukan akong saktan. Nakikiusap ako na lipulin mo sila. Inuutusan mo ba ako na parang personal mong bodyguard? Hindi ko magagawa yon. Sinabi lang sa akin ni Dragon Mother na kung ako'y nasa problema, magpapadala siya ng tao. Pinadala nga ako ni Dragon Mother pero hindi para tulungan ka. Ano? Alam mo ba kung sino si Dragon Mother? Sino? Ang iyong tauhan na si Achi ay nagpupugay kay Dragon Mother. Ano, siya si Dragon Mother? Dragon Mother. Inang dragon? Ano, inang dragon? Protector Achi, ano ang itinawag mo sa kanya? Protector Achi, bakit mo ako hinampas? Dahil hinamak mo ang inang dragon kaya kita hinampas. Siya ang inang dragon? Siya nga ba talaga ang inang dragon? Hindi. Imposible. Malinaw na siya ay... Ano, nagsisinungaling ba ako? Tapos na. Ginoong Joe, malinaw kong sinabi sa iyo na huwag kang makialam sa akin. Ginoong Joe, malinaw kong sinabi sa iyo na huwag kang makialam sa akin, pero hindi ka nakinig, hindi ka naniniwala sa akin. Nagkamali ako. Siyun, hindi. Inang dragon, alam kong nagkamali ako. Nakikiusap ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mula ngayon, susundin ko ang iyong pamumuno. Gusto mong maging aso ko? Pero hindi kita gaanong nagustuhan. Ginoong Joe, nilason mo ang aking mga magulang, ninakaw mo ang aking kayamanan ng pamilya. Mahigit 1 dekada akong naghintay para sa paghihiganti na ito. Ngayon, lahat ng mayroon ka ay winasak ko. Ang natitira na lang ay ang iyong buhay. Si Guang Liang ay nasa bilangguan pa rin at naghihintay na iligtas mo siya. Ilalagay din kita doon. Hahayaan ko kayong dalawa na magdusa sa impyerno nang magkasama. Dalhin mo siya. Opo. Shujing, iligtas mo ako, ama mo ako. Mula nang subukan mong patayin ako, hindi na kita ama. Binibini, ikaw pala ang Dragon Mother. Grabe, ang laking gulat ko. Ano, hindi ba sapat ang lakas ko?
Sapat po, syempre naman sapat. Hindi ko lang inasahan. Yun. Ikaw ang galing-galing mo. Ikaw, talagang nabigla mo ako. Wala ka na bang ibang itinatago sa iyong lola? Lola, sabi ko sa'yo napakalakas ko. Atapo mo ako. Ako ang maghahatid sa pamilyang si sa tagumpay. Dragon Mother, ay! Sige. Shiyun! Ikaw nga ba talaga ang Dragon Mother? Joe Shujing, bagamat anak ka ni Old Joe, wala kang kinalaman sa nangyari noon. Ayokong saktan ang inosente. Mula ngayon, magkahiwalay na tayo. Huwag na tayong mag-abala sa isa't isa. Hindi. Hindi pwede. Alam mong gusto kita. Ako, Joe Shujing, malinaw na ang pagtanggi ko noon pa. hindi ko maintindihan. Ano ba sa akin ang ayaw mo? Bakit hindi mo man lang ako bigyan ng pagkakataon? Sige. Hayaan mong ipaliwanag ko sa'yo. Sige, sabihin mo. Bilang ina ng dragon, napakaraming tao ang sumusunod sa akin. Bilang pinuno ng samahang Phoenix, napakaraming tao ang humahanga sa akin. Pero ang gusto ko ay isang taong makakasama ko, si Shun, isang ordinaryong tao lang. Isang taong tutulong sa akin kapag ako'y may problema, kahit hindi ako ang ina ng dragon na may kapangyarihan. Pero ikaw, Joe Shujing, nang ako'y tunay na nakatayo sa harap mo, tiningnan mo ba ako ng maayos? Ano sa palagay mo ang dapat kong makita sa iyo? Ang kasunduan sa pagpapakasal? Pasensya na, pero nang unang magkita tayo, sinunog mo iyon. Maaari mong isipin iyon bilang tadhana. Tadhana? Tama iyan, Joe Shujing. Itinakda ng tadhana na hindi ka karapat-dapat sa binibini. Sige mga kapatid, medyo naayos na ang mga bagay. Tara na, maghanap tayo ng kwarto at maglaro ng mahjong. Tara na. Sige.